Hindi sinasadyang natuklasan na kamukha ko ang dalawa sa tatlong kambal ng pamilya Gu, kaya napansin ng pamilya Gu na may mali. Matapos gawin ang ET test, sinabi sa akin ng ama kong si Gu, Xiao Fengdi. Ang katawan ng iyong lolo ngayon ay hindi dapat magkaroon ng malaking pagbabago ng emosyon kaya. Maaari ka bang manirahan muna sa bahay na hinanap ng iyong ate para sa iyo? Hintayin na lang na umuwi ako at sabihin sa pamilya, saka ka namin susunduin pabalik sa pamilya Gu. Tumanggi ako. Sinabi ko sa kanya na okay lang na manirahan sa dormitoryo ng mga kawani ng ospital. Sa buhay ko, marahil ay malayo ang loob ko sa mga kamag-anak. Dahil libu-libong milya ang layo at walang kinalaman sa salitang pagmamahal. Kung hindi, bakit noong pinakamahirap at walang magawa ako? Mag-isa pa rin ako. Noong bata ako, inggit ako kahit sa pinakamahihirap na bata sa klase. Dahil may pagmamahal sila ng kanilang mga magulang. Sa pulong ng mga magulang, ang upuan ko lang ang walang laman. Tinawag akong batang lansangan, kailangan ko lang tahimik na makinig. Ngayon, kaya ko nang mamuhay ng mag-isa. Hindi ko na kailangan ng init o tulong. Ayaw ko nang mag-adjust na makipag-ugnayan sa iba ng malapit. Paano ka maninirahan sa dormitoryo? Kung ayaw mong tumira sa bahay ng iyong ate na malapit dito. Bibili ako ng bahay at ilalagay sa iyong pangalan, okay ba? Hindi ko alam kung bakit, sa harap ng bagong kumpirmadong. May dugong kamag-anak, pusang bumabaw ang tono ng boses ng ama kong si Gu. Hindi na di. 2 taon lang akong mag-aaral at madalas akong nasa duty. Mas maginhawa ang manirahan sa dormitoryo ng ospital. Pagkasabi nito, nagulat ang 3 tao sa paligid. Nagtanong si Gumulin at ang ama kong si Gu. Ano ito? Hindi ba niya balak kilalanin ang pamilya Gu? Hindi. Tiyak kailangan pa niya ng oras para tanggapin ito. Kung gusto mo munang manirahan sa dormitoryo, manirahan ka muna. Kapag nalaman na ito ng lolo, siguradong susunduin ka ng tatay pa uwi. Pagkalipas ng 10 araw, sa wakas ay isinabi ng ama kong si Gu ang totoo. Sa lahat ng miyembro ng pamilya Gu, ang emosyon ni Lolo Gu ay hindi gaanong nagbago. Sa halip, si Lola Gu ang nanginginig ang kamay na maihawak na baso. Si Ina Guyan ang unang pumatak ang luha. Si Gumuzhaw, na puno ng luha, ay umiyak. Maliit na kapatid, lagi kang magiging kuya ko di. Kahit anong mangyari, ang pamilya Gu ay maraming miyembro. Si Ina Gu ay nanganak ng 3 beses. 1 kambal na 3, 2 kambal na lalaki at babae. Ang peking anak na si Gumuzhaw ay ang ikatlong kapatid ni Ina Guyan. Kaya ang tawag niya sa 3 kuya ay, panganay na kuya. Pangalawang kuya, maliit na kuya. Pangatlong kuya. Huwag kang umiyak, wala ka namang kinalaman dito. Ito ay palaging iyong tahanan. Kahit dagdagan pa ng 1 tao ang aming pamilya, kayang suportahan. Sumunod na umaliw si Gumulin. Zawzaw, huwag kang umiyak. Yakapin kita, mommy. Ang ganitong bagay ay walang kinalaman sa sinuman sa amin. At ikaw ay biktima rin. Hindi ka pababayaan ni mommy at daddy. Nang makita ni Ina Guyan na umiiyak ang kanyang pangatlong anak, mabilis siyang lumapit at niyakap ito. Kahit anong katotohanan. Si Gumuzhaw ay anak na pinalaki niya mula pagkabata. Hindi niya kayang makita ang kanyang anak na umiiyak. Ang tahimik ay ang mag-asawang Guyan. At si Lu Qingfeng, ang panganay na ate, na nasa video call mula sa ibang bansa, kasama si Gumuzhi. Sa harap ng ibang tao. Ang mataas na tingin ni Gumuzhi ay may lihim na pag-iisip. Kahit na ipinanganak kasabay ng 2 kapatid, bilang babae. Mabilis siyang tumangkad noong bata pa. Mula kindergarten, mayroon na siyang kamalayan na protektahan ang kanyang mga nakababatang kapatid. Hanggang kolehiyo, 3 sila sa iisang paaralan. Hindi niya inakala na ang kanyang pinakamamahal na kapatid mula pagkabata ay hindi tunay na anak. Hindi siya makapaniwala kung gaano karaming pang-aabuso ang dinanas ng kanyang tunay na kapatid na lalaki ng walang ate at pamilya. Hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang ina at panganay na ate. Bakit hindi nila sinabi sa kanya agad? Bakit hindi nila siya pinauwi agad? At bakit, nang malaman kung sino ang tunay na kapatid, hindi pa rin siya iniuwi? Ang ama kong si Gu at si Gumulin ay tumingin sa pamilya na nag-iisip. Maliban sa mga umaaliw kay Gumuzhaw, walang nagsalita. Kailangan lang nilang magpatuloy. Kami ni Ilin ay nakagawa na ng ET test kasama si Ye Fengdi. Si Zawzaw ay ginawa na rin. Susunduin namin siya sa susunod. Paano mananatili sa labas ang tunay na dugo ng pamilya Gu? Nagpasya si Lolo Gu. Si Gumuzhaw, na medyo nakaka-relax, ay muling nanigting. Nakaramdam siya ng panganib. Naisip ni Gumuzhaw na dapat siyang umalis sa pamilya Gu, ngunit mula pagkabata, ito ang kanyang tahanan, ang kanlungan niya mula sa bagyo. Ang bahay na nagmamahal sa kanya. Ayaw niyang umalis. Malinaw na napansin ito ni Lolo Gu. Nagbukas ng bibig, Zawzaw, wala itong kinalaman sa iyo. Kung paano dati di. Ganon din sa hinaharap, may dagdag na kapatid lang sa pamilya. Salamat, Lolo, sa hindi pagpapalaya sa akin. Tiyak na makikitungo ako ng maayos sa kanya at pagsisikapang magbayad. Si Gumuzhaw ay umiyak habang nagsasalita.
Zhao Zhao, ang magbayad sa kanya ay trabaho ni mommy at daddy. Manatili ka lang tulad ng dati. Mabuti na lang masaya ka. Kayang-kaya ng pamilya Gu na buhayin ang isa pang anak. Ngunit hindi alam ng lahat kung sino talaga ang tinutukoy ng pamilya Gu na dagdag na anak. Pagkatapos iwi si Ye Feng, paano ipapahayag ang kanyang pagkakakilanlan? Si Gumozi na kanina'y tahimik. Sa wakas ay nagsalita ng kanyang unang pangungusap ng gabing iyon. Pag-usapan na lang natin iyan sa susunod. Hintayin muna natin ang bata at tanungin ang kanyang opinyon. Kung papayag siyang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan, sasabihin nating nawala siya noong bata pa at ngayon lang natagpuan. Si Zhao Zhao ay isa pang ampon ng pamilya Gu. Para sa ikabubuti ng lahat, desisyon ni Lolo Gu. Maaaring medyo kawawa si Ye Feng sa ganitong paraan. Ngunit ito ang pinakamagandang paraan na naisip namin. Pupunta ako bukas para sunduin si Ye Feng, sabi ni Gumuling sa lahat. Nag-aalala si Lolo Gu na baka hindi pa handa si Ye Feng, kaya ipinagbili niya, kung ayaw pa niyang bumalik sa pamilya Gu pansamantala. Sabihin mo na gusto kang makita ng iyong lolo't lola at ng iyong ina. Pumunta ka bukas para kumain. Nang marinig na pumayag ang lahat sa ganitong paraan, bagamat may kalungkutan ang puso ni Inang Guzhou, nakahinga rin siya ng maluwag. Hindi siya taong naiinggit. Gusto lang niyang mabuhay tulad ng dati, tulad ng pamumuhay sa pamilya Gu. Gaya ng dati niyang pakikisama sa pamilya Gu. Kinabukasan pagkatapos ng almusal, nagmaneho si Gumuling papunta sa ospital. Bago pa mag-umpisa ang oras ng trabaho, nakita niya ako sa kantina. Umupo siya sa tapat ko. Nang makita niya ang aking almusal, isang mangkok ng lugaw na dawa at isang platito ng manto, hawak ko ang isang manto. Nakaubos na ako ng isang mangkok. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naalala ni Gumuling ang pag-alis niya sa bahay. Isang mesa na puno ng pagkain. Hindi naman pinalalaki pero ang mga katulong sa bahay ay kumakain. Mas masarap pa sa akin. Yan lang ang almusal mo? Opo. May kailangan po ba kayo sa akin? Nilunok ko ang pagkain sa aking bibig. Nang marinig ang ganito kalayong tono, puro alaala ng kanyang mga kapatid ang nasa isip ni Gumuling. Nagmamakaawa para bilhan siya ng mga regalo. Nakaramdam siya ng bigat sa dibdib. Sinabi namin ni Inay sa buong pamilya ang tungkol dito. Tatanungin kita, gusto mo bang sumama muli sa akin sa pamilya Gu? Wala naman pong problema ang iyong lolo, di ba? Nasambit ko ito nang hindi nag-iisip. Inakala ni Gumuling na hindi ako kontento sa kanilang desisyon, pero ang totoo, nagtatanong lang naman talaga ako. Wala, inutusan ako ni Lolo na sunduin ka pa uwi. Gusto mo bang sumama sa akin? Muli na namang inihagis sa akin ni Gumuling ang tanong. Maaari akong makipagkita. Sa tingin ko, nararapat naman na makipagkita sa mga kadugo. Kinakabahan si Gumuling. Ang mga salitang ito na puno ng distansya ay nagpapakita na mababa ang kanyang inaasahan sa pamilya Gu. Baka ang pag-aalinlangan ng kanyang ina at niya. Ang nagparamdam kay Ye Feng na hindi siya tinatanggap ng pamilya Gu. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang iwi si Ye Feng. Sa daan pa uwi, nagkwento si Gumuling tungkol sa pamilya Gu. 7 kaming magkakapatid. May panganay kang kapatid na si Gumulin. Kambal kami. Sa ngayon, kaming 2 lang ang may asawa sa pamilya. Ang asawa ng panganay na kapatid ay si Lu Qingfeng. Siya ang kapatid ng psychologist na si Lu Qingfeng sa inyong ospital. May 4 na taong gulang na pamangkin na si Gu Jingming. Ang asawa ng panganay ay si Jiang Xing. Ang kamukha mo ay ang pangalawang kapatid na si Gumuling. 3 kayong kambal. Ang isa pa ay ang pangalawang kapatid na babae na si Gumuzi. Nasa ibang bansa siya ngayon para sa trabaho. Yung nakilala mo sa airport ay ang bunso naming kapatid na babae na si Gumoshen at ang kapatid na lalaki na si Gumuling, kambal din sila. Mayroon ding lolo't lola, 80 taong gulang na ngayon. Sige po, naalala ko na. Para akong isang makina. Parang wala akong pakialam kung gaano karami ang pamilya Gu. Ang daming impormasyon ng sabay-sabay, hindi ko rin matandaan lahat. Pagdating sa bahay, hindi tulad ng satsi. Walang matinding iyakan sa pagkikita. Tanging ang katahimikan na nakakailang. Sa kalagitnaan ng pagkain, nagsalita si Lolo Gu. Xiao Feng, gusto naming malaman ang opinyon mo at ni Zhao Zhao. Balak naming ilantad ang iyong pagkakakilanlan. At sasabihin naming nawala ka noong bata ka. Si Zhao Zhao ay ampon ng pamilya Gu. Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa mga pangyayari mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Mayroon ba kayong pagtutol sa ganitong paraan? Lolo, wala naman po. Ako naman po ang nag-okupa sa pwesto ni Xiao Feng sa napakaraming taon. Nang magsalita si Inang Guzhou, napansin kong sabay-sabay na kunot ang noo ng pamilya Gu. Lolo Gu, sa tingin ko, maaari pa nating ipagpatuloy ang dati nating pamumuhay. Alam ko na ang pamilya Gu ay isang kilalang pamilya sa A City at maging sa buong bansa. Kaya ang aking trabaho sa hinaharap ay masisilip ng marami. Baka hindi ako masanay. Totoo po ito. Ayoko nang masanay pa sa kahit anong uri ng pamumuhay. Ang kasalukuyan kong buhay araw-araw
ay sapat na at masaya para sa akin. Ibig mong sabihin, ayaw mong ipakilala sa lahat na bumalik ka na sa pamilya Gu? Tanong ni Lolo Gu. Opo, hindi naman po ito apurahan. Pag-isipan mo pa ng dahan-dahan. Naisip ni Lolo Gu na masyadong maiksi ang panahon at baka wala ako sa tamang isip para pag-isipan ito. Wala nang nagsalita ang iba. Pagkatapos kumain, gusto sana ako ng aking ina at ama na magpakilala sa pamilya Gu at makipaglaro sa iba kong mga kapatid. Ngunit tumanggi ako dahil may night shift daw ako. Umupo sandali at umalis na sa bahay ng pamilya Gu. Pagkaalis ko, bumuntong hininga si Inang Gu, mukhang hindi pa agad makakalapit sa atin ang batang ito. Napakaingat sa lahat ng ginagawa at sinasabi. Sapagkat maraming taong mahirap ang pamumuhay, mag-isa pa rin. Kailangan niyang masanay. Si Gu Fu ay umaaliw sa tabi ni Inang Gu. Si Zhao Shen ay para kay Xiao Feng. Naghanda ng isang silid. Kasalanan ko lahat kung mananatili ngayon si Xiao Feng. Wala pa siyang sariling silid, kailangan nating ayusin ng sama-sama. Medyo emosyonal si Inang Gu. At medyo may pagkakasala habang nagsasabi ay umakyat sa itaas. Ginoo, wala nang bakanting silid sa ikalawa at ikatlong palapag. Paalala ni Zhao Shen. Siya ay dumating sa pamilya Gu pagkatapos ng kapanganakan ni Gumuyan at Gumuchen. May malalim siyang pagmamahal sa mga binibini at ginoong ito. Ngayon ay may dagdag na si Ye Feng. Iniisip ni Zhao Shen na hindi pa niya alam ang ugali ng taong ito, kahit tunay na anak ano naman. Mas malapit pa rin ang puso ng mga pinalaki sa tabi, lalo na ang ikatlong ginoo, mabait ang ugali. Mabuti rin ang personalidad, isang tunay na ginoo. Siya mismo ang nakakita sa kanya lumaki. Kailan pa siya umiyak ng labis tulad ng mga nakaraang araw? Puno na. Nag-isip si Inang Gu, ang mansyon ng Gu ay itinayo ayon sa bilang ng tao, ngayon ay unang palapag lamang. Ang ibang mga silid ay bakante bilang silid panauhin, ngunit maliit, hindi kasing laki ng silid bihisan sa ikalawang palapag. Ngayong kinilala na si Ye Feng, mukhang huli na para gawing muli ang silid. Sa sandaling iyon, dumating si Gumuziu. Mom, linisin mo ang aking silid, sa unang palapag na lang ako. Zhao Zhao, paano naman iyon? Sabi ni Mama, mula ngayon pare-pareho na kayo. Si Mama at Papa ay maraming pagkukulang. Ang bayad ay dapat mula kay Mama at Papa, hindi mo kasalanan. Ngunit totoo na inagaw ko ang kanyang silid. Dapat sa kanya iyon. Nang makita ang ikatlong kapatid na nahihirapan, si Gumuchen ay nagsalita ng walang isip. Mom, malamang hindi siya magtatalo. Kahit maliit ang silid sa unang palapag, mas maganda pa rin kaysa sa dati niyang tirahan. Saka hindi pa tiyak kung mananatili siya sa bahay. Tiningnan siya ni Inang Gu ng masama. Sinipa ni Gumulin ang kapatid na babae mula sa likod. Pagkatapos ay dala ang teleponong nakakonekta kay Gumuzhay, umakyat siya, at nag-iwan ng isang pahayag. Hayaan muna si Zhao Shen na maglinis ng isang silid panauhin sa unang palapag, huli na ngayon, bukas na lang mag-isip ng paraan. Magpahinga muna, kung hindi, pagsamahin ang dalawang silid at ayusin. Pagkatapos ay maaari rin nating tanungin ang opinyon ni Xiao Feng. Sinabi rin ni Gu Fu. Kinabukasan ng hapon, nagising ako sa tunog ng telepono. Nang sumagot ako, narinig ko ang boses ni Inang Gu. Xiao Feng, nakapagpahinga ka ba? May gagawin ka ba? Medyo naguguluhan pa ako, sapagkat nagduty ako buong gabi at 6 na oras lang ang tulog. Paano kung magpadala si Mama ng driver para sunduin ka? Kain tayo tapos mamasyal sa mall. Puno ng pag-asa ang tono ni Inang Gu. Tiningnan ko ang oras at nagtanong. Hindi ka pa kumakain ng tanghalian? Naisip ni Mama na tapos ka na sa night shift. Ngayong nagising ka, tiyak hindi ka pa kumakain, kaya hinintay kitang sabay kumain. CJ, maaari kong subukang baguhin ang sarili ko. Mabuti, papuntahin ni Mama si Zhao Shen sa pintuan ng ospital para sunduin ka. Mabilis na nakarating sa bahay ng Gu, bago pa makapag-hello sa iba, hinila na ako ni Inang Gu paupuin sa kainan. Mabilis na inilatag ni Zhao Shen ang mga ulam. Sinabi ni Inang Gu, Xiao Feng, hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin, kaya pinaluto ko ito kay Zhao Shen. Sabihin mo kay Mama kung ano ang gusto mo. Sa susunod, ipapaluto ni Mama sa kusina para sa iyo. Salamat, tumango ako. Parang pinipigan ng dalawang kamay ang puso ko, hindi maipaliwanag ang pakiramdam. Kinuha ang chopstick, tiningnan ang punong mesa ng pagkain. Hindi alam kung ano ang kakainin. Nang makita akong naguguluhan, kinuha ni Inang Gu ang chopstick at naglagay ng braised pork sa aking plato. Habang ipinapakilala ang mga ulam, hindi ako tumanggi, kumain na ako, talagang masarap. Kahit papaano hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap. Maya-maya, nagdala si Zhao Shen ng isang mangkok ng sabaw ng itim na manok. Ito ay espesyal na niluto ng Ginoo para palakasin ka. Salamat, nagulat ako at sinabi. Noon ko lang napagtanto na ang mga pagkaing ito ay maaaring ginawa para sa akin lamang, at si Inang Gu ay kasabay kong kumakain. Tiyak na kumain na ang ibang miyembro ng pamilya Gu, kaya talagang hinihintay ako ni Inang Gu.
Lumambot ang puso ko sa sandaling iyon. Pagkatapos kumain, namasyal ang lahat sa mall. Pagpasok pa lang sa mall, natuklasan ko na kahit isang maliit na laruan ay katumbas ng halos kalahating taon kong sahod. Medyo hindi ako sanay. Paglabas ko ng ampunan, puro pag-aaral o pagtatrabaho lang ako. Pagkatapos ng graduation, palagi akong nagtatrabaho sa ospital. Walang libreng oras o pera para mamasyal. Sa tingin ko, upang makasabay sa pananao sa paggastos ng pamilya ko. At pamumuhay sa parehong antas, hindi ito magagawa sa isang saglit. Siyempre, ang problema ay, hindi ko talaga sila mapagparaan, hindi alam kung ano ang sasabihin, tahimik na lang ako. Para lang makakita ng bago. Nang dalhin ako ni Nanay Gu upang tumingin ng suite, nahilo ako sa marangyang dekorasyon. Diretso kong sinabi na hindi ako sanay magsuot ng ganyan, kaya nagdahilan na lang ako na sa trabaho ay uniforme ang suot ko at hindi maginhawa ang suit. Tumanggi ako ng paisa-isa. Biglang, may nakita si Nanay Gu na lalaking casual wear na bagay kay Gumuling. Kaya nagpunta siya para humingi ng opinyon kay Gumuling. Nakaahon ako sa hirap at naupo na lang sa isang bangko para maghintay. Natagpuan ni Nanay Gu si Gumuling, una ay tiningnan kung bagay sa anak ang damit, pagkatapos ay sinabi kay Gumuling. Mukhang hindi pa rin sanay si Xiao Feng na makasama tayo. Kanina gusto ko siyang bilhan ng damit, tumanggi siya. Sinabi niya na sa trabaho ay hindi maginhawa ang suit. Inaliw ni Gumuling ang ama, ito pa lang ang ikalawang pagkakataon na makasama natin si Xiao Feng. Ang pagpayag niyang sumama sa inyo sa pamamasyal ay mabuti na. Ang mga damit, sa pag-uwi, siksing na ang makikipag-usap sa kanya. Kahit mag-design siya ng ilang set ayos lang. Ang sinabi ni Gumuling ay nagpasaya kay Nanay Gu, tama nga. Hayaan ang kambal na mag-usap, tiyak na mas madaling tanggapin ni Xiao Feng. Pagkatapos, hindi na siya pinilit na bumili ng kahit ano. Pag-uwi, gabi na ulit at kumain ng hapunan ang buong pamilya maliban kay Gunuozi. Hindi naman agad gustong bumalik ni Gunuozi. Nang malaman niya na natagpuan na ang tunay na kapatid, gusto na niyang umuwi, ngunit dahil sa panahon. Ilang araw nakakaunti ang lipad ng eroplano, at pagkatapos ay may napakahirap na bagay sa ibang bansa na kailangan niyang asikasuhin. Hindi pa tapos ang pag-aasikaso, kaya kailangan munang ipagpaliban ang pag-uwi. Sa panahon na iyon, hinanap pa niya kay Gunuolin ang WeChat account ng kapatid. Ngunit nalaman ni Gunuolin na hindi pa niya na-add si Ye Feng, at kung may kailangan, diretso siya sa ospital para hanapin ito. Pagkatapos kumain ng hapunan, handa na akong umalis, ngunit lumapit si Nanay Gu at hinawakan ako, Xiao Feng. Inihanda na ang kwarto para sa iyo, maaari ka bang matulog dito ng isang gabi? Medyo kinabahan ako. Ngunit nang makita ko ang mata ni Nanay Gu na puno ng pag-asa, napayag na lang ako. Tuwang-tuwa si Nanay Gu. Hinila ako patungo sa isang kwarto sa unang palapag, Xiao Feng, ito ang kwarto mo. Ayon sa sinabi ng ate mo at ni tatay, na gusto mong ayusin ito, kaya hindi ako naglagay ng maraming gamit ni Aling Zhao. Ano bang gusto mong dagdagan, sabihin mo kay nanay? Tiningnan ko ang kwarto, 2 beses ang laki kumpara sa dormitoryo ko sa kolehiyo. May bintanang nakaharap sa araw, isang malaking kama, isang hanay ng mga aparador, isang desk, at sa ibabaw ng desk ay mga shelf ng libro, simpleng mga gamit. Maayos naman, wala namang kulang. Nang sumang-ayon ako na manatili, at mukhang wala naman akong reklamo sa kwarto, nagpatuloy siya, Xiao Feng ah. Walang paliguan at banyo ang kwartong ito, sa isang kwarto lang ang layo ay may malaki na. Tingnan mo ang alaala ko. Hindi ka bumili ng suot na panglabas na suit ngayon, tiyak na kailangan mong bumili ng ilang pajama. Saan tayo pupunta bukas ni nanay? Sing, kunin mo ang isang pajama na hindi mo pa nasuot para kay Xiao Feng. Napalakpak si Nanay Gu at lumingon kay Gumuksing na nasa sala at nag-cellphone. Sumagot si Gumuksing at umakyat sa taas. Kuya Xing, sabay na tayo. Si Gumuzhao ay sumabay kay Gumuksing paakyat sa taas. Tiningnan ni Gumuksing ang kapatid, ano iyon? Sa pagkuha lang ng pajama ay sasama ka pa sa akin. Anong gusto mong sabihin, kuya? Pagkatapos natanggapin si Ye Feng, hindi pa kita natanong tungkol sa pananaw mo. Sumimangot si Gumuzhao, hindi ba magandang bagay ang pagtanggap sa kanya? Mas mabuti iyon kaysa mag-isa siya sa labas at hindi kilalanin. Si Gumuksing ay may kakaibang damdamin kay Ye Feng. Magkamukha sila, ngunit bukod doon. Wala kay Ye Feng ang kumpiyansa ni Gumuksing, syempre. Ang liwanag, kuya, simula nang bumalik siya. Si nanay ay puro sa kanya na lang umiikot. Wala namang nararamdaman si Gumuzhao kay Ye Feng, kahit nakambal ito ni Xing. Ngunit sa paningin ni Gumuzhao, si Ye Feng ay iba sa 3 kuya. Sino ba ang nakakaalam, sa loob ng maraming taon, anong mga bisyo ang natutunan ng isang ulila? Anak din siya ni nanay at tatay tulad natin. Sa loob ng maraming taon, si nanay ay hindi siya naalagaan, normal lang na gusto siyang bayaran. Sagot ni Gumuksing.
Pakiramdam ko, napakalayo niya sa atin, lahat ng ginagawa niya ay parang nahihiya. Halos hindi rin nagsasalita sa isang araw, at hindi rin siya kusang nakikipag-usap sa atin. Hindi mo alam. Kanina sa pamamasyal, kahit anong bilhin ni nanay sa kanya, ayaw niya, at sinabi pa niya na sa trabaho ay hindi maginhawa ang sweet. Sa tingin ko, nag-iinarte lang siya, para laging maawa si nanay sa kanya. Nag-isa-isa si Gumuzhaw sa kanyang reklamo. Tama na, wag mong isipin yan. Bago pa lang siya umuwi, hindi pa tayo masyadong magkakilala, at sa ating mga gawi sa paggastos. At pamumuhay ay hindi pa siya pamilyar, sa susunod na magkasama tayo ay magiging maayos din yan. Hindi ko alam kung bakit. Narinig ni Gi Inaksing si Gi Inayan na ganito ang sinabi kay Yefeng, medyo nainis siya. Bumaba na tayo, naghihintay si nanay, sabi ni Gi Inaksing habang may hawak na pajama palabas. Nagngisi si Gi Inayan at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos ay hinila ako papunta sa sala. Nanood ng TV hanggang sa oras na ng pagtulog ni Lola, saka lahat ay bumalik sa kani-kanilang mga kwarto. Habang nakatulala ako pagkatapos maghilamos, may kumatok. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Iinayan. May kailangan ka ba? Pumasok ka na, sabi ko. Pumasok si Iinayan sa kwarto at isinara ang pinto. Sasabihin ko lang sa iyo ang ilang bagay. Tumango ako at sinabing, sige. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, pero sana sa susunod, huwag mong hayaan si nanay na nagugutom habang naghihintay na makasabay ka sa tanghalian. Sabi mo bibili ng gamit pambata para kay kuya, pawang dahilan lang iyon. Talagang natatakot siyang mag-isa ka. At hindi ka komportable kasama siya, kaya pinasama ka niya sa amin. At si Kuya Zawsaw rin. Nakakagaan ba ng loob niya ang mga sinabing iyon? Ngayong bumalik ka na, hindi na siya tunay na anak ng pamilyang Gu. Kailangan ba niyang magpaganda sa iyo para manatili? 2 araw na ikaw lang ang inaatupag ni nanay, halos hindi na siya nagsalita kay Kuya Zawsaw. At pinasama pa siya sa pamimili, pero ang tataas ng iyong tingin, wala kang tinanggap. Ipinapakita mo ba na inaasahan mong lahat ay magpapaganda sa iyo? Pagkatapos sabihin iyon, tinitigan ako ni Iinayan at lumabas na, hinila ang pinto. Nakatayo ako roon na medyo nalilito, at medyo nasaktan. Hindi ko alam kung ano ang tingin sa akin ng pamilyang Gu. Maliban kina Gumulin at Iinayan. Ang iba ay halos hindi pa ako kinakausap. Gusto ko sanang subukang magbago, matuto kung paano makisama sa pamilya. Pero ang sinabi ni Iinayan ay pumatay sa kakaunting tapang na nasa puso ko. Hindi naman ako hindi tumugon kay Iinayan. Pumayag akong makipagkita sa pamilya Gu, umayag sa pamimili, pumayag na tumira rito. Sinisikap kong lumabas sa aking maliit na mundo. Alam kong hinihintay ako ni nanay sa tanghalian, kaya hindi ko tinanggihan ang mga pagkaing idinagdag niya sa akin. Sa totoo lang, hindi ako sanay sa mamantang pagkain. Mas tiyak, ang tiyan ko ay hindi sanay sa karne. Kapag kumain ako, sumasakit ang tiyan ko. Hindi ko rin sinadyang hindi pabiling damit ni nanay. Ang mga damit na iyon ay walang silbi sa akin. Kahit bilhin, wala akong pagkakataon na maisuot. Ayokong mag-aksaya. Tungkol naman kina Iinazu at iba pa, sila ay pinapapunta ni nanay sa pamimili. Hindi ko talaga alam. Nakatulala ako ng ilang sandali at tiningnan ang kama na hindi ko pa natutulugan. Isang napakagandang malaking kama, napangiti ako ng may pait. Siguro talaga hindi ako angkop. Ito ang aking buhay na para sa paghihirap. Kung hindi pa sapat ang paghihirap, paano ako makakapagpahinga ng maaga? Kinabukasan ng umaga, itinaas ko ang aking ulo mula sa mesa, inayos ang bahagyang gusot na buhok. Pinigalaw ang manhid na braso, kinuha ang cellphone at tahimik na lumabas ng kwarto. Sa bakuran, nakasalubong ko ang katulong na naglilinis. Ang katiwala ay nagmula sa pintuan. Binibining Yefeng ang aga naman. Nag-ehersisyo ka ba? Tiningnan ng katiwala ang oras, lampas lang ng 5:00. Paumanhin, may maagang trabaho ako ngayong umaga, kailangan ko nang umalis. Maaari mo bang sabihin kay Igu? Pakisabi na lang, kailangan ba ng driver? Hindi na, kaya ko na. Kumaway ako at umalis sa bahay ng Gu. Pagkalakad ng 10 minuto, wala akong nakitang bus stop, lalo na ang estasyon ng tren. Pero okay lang, wala naman talaga akong maagang trabaho. Isang gabi lang. Hindi ko rin naayos ang aking damdamin, hindi ko alam kung paano haharapin ang pamilya Gu. Mga 1 oras akong naglakad. Saka ko lang nakita ang bus. Bumalik ako sa dormitoryo ng ospital, natulog ng kalahating oras sa maliit na kama. Nagsimula ng bagong araw ng trabaho. Sa bahay ng Gu, bumaba si Nanay Gu. Balak niyang pumunta sa kwarto ni Yefeng. Nakita ito ng katiwala at lumapit. Gu. Sinabi ni Binibining Yefeng na may maaga siyang trabaho ngayon, umalis siya bago mag-5:00. Si Iinayan na bumababa. Narinig din ang sinabi ng katiwala. Natigilan siya, pagkatapos ay lumapit sa hapag at umupo. Sa isip niya, hindi ko inaasahan na may pagpapakumbaba pala siya. Si Kuya Zawsaw ay may trabaho sa studio ngayon.
Kailangan ng tatay na tumulong sa paggabay. Kung naroon pa siya ngayon, ano ang gagawin ni Kuya Zauzu? Umalis bago mag-alas 5. Pinasundo ba siya ng driver? Tanong ni Nanay Gu. Sabi niya kaya niyang bumalik mag-isa, hindi na kailangan ng sasakyan. Tapat na sagot ng katiwala. Paano siya nakauwi? Napakaaga, hindi makatawag ng taxi. Gaano katagal ang paglalakad? Alin, ibigay mo sa akin ang cellphone. Tatawagan ko si Xiaofeng. Hindi alam ni Gumulin kung nasaan ang cellphone. Nasa kwarto pa rin ang cellphone. Sumigaw siya, Nanay, ano iyon? Sumingit sige ina yan. Sabi niya may maaga siyang trabaho. Kung tatawagan mo siya ngayon, tiyak makakaabala ka sa kanyang trabaho. Kung gusto mong malaman, tanungin mo sa tanghalian kapag nagpapahinga siya. Naisip ni Nanay Gu na may punto ang bunsong anak. Hindi na nag-isip pa, kinuha ang cellphone mula kay Gumulin at pumunta sa silid kainan para kumain. Ngunit bahagyang napakunot ang noo ni Gunolin. Batay sa ipinakita ni Yefeng kahapon, handa siyang tanggapin ang kabutihan ng ama. Kahit hindi pa niya lubusang tinatanggap ang buong pamilya Gu mula sa puso, isa sa alang-alang pa rin niya ang nararamdaman ni Gumu. Paano siya aalis nang hindi nagpapaalam ng maaga? Ngunit hindi na nakapag-isip ng malalim si Gunolin dahil maraming bagay ang naipon sa nakaraang mga araw. Maraming desisyon sa kumpanya ang nangangailangan ng kanyang presensya upang gabayan. Ngayon ay kailangan din niyang pumunta sa lungsod ng Keye para sa isang biyahe. Si Yefeng ay nakakasama na ng kanyang ama at ng iba pa, kaya't maaari na siyang maging bahagyang panatag. Para sa nakababatang kapatid na hindi lumaki sa piling nila. Inilagay ni Gunolin si Yefeng sa iisang antas nila Gumulin. Bagamat sa kasalukuyan ay tila estranghero pa si Yefeng sa harap niya. Ngunit magiging mabuti siya sa kanyang nakababatang kapatid, hahayaan siyang masanay ng dahan-dahan. Pagkatapos ng almusal, sa daan patungo sa paliparan, tumunog ang telepono ni Gunolin. Ito si Gunuozhay, ang kanyang kapatid na babae. Ate, babalik ako bukas. CJ, pupunta ako sa lungsod ng Keye ngayon para sa biyahe. Kapag bumalik ka bukas, maaari mo munang makilala si Xiaofeng. Umuwi na ba siya? Medyo nagduda ang tanong ni Gunuozhay. Hindi naman opisyal na pag-uwi. Medyo estranghero pa siya sa lahat. Kahapon, kasama si inay at ang kuya. Sina Zhao Zhao, Xiaoyan at Xiaocheng ay namasyal sa mall. Wala siyang binili para sa sarili. Isang gabi siyang tumuloy sa bahay. Ngayong umaga, umalis siya bago pa gumising ang lahat, sinabing may gagawin. Ate, mauna ka na sa trabaho. Matutulog na ako. Pagkasabi ni Gunuozhay, ibinaba na niya ang tawag, iniwang naguguluhan si Gunuolin. Ito ba? Hindi makatulog kaya tinawagan ako sa gabi, tapos nang antukin ay ibinaba na. Nagmuni-muni si Gunuolin sa laman ng usapan. Tila ito ang pinakaunang tawag ni Gunuozhay sa kanya na halos walang seryosong dahilan. Bihira ang walang mahalagang bagay. Inakala ni Gunuolin na hindi ito normal, ngunit para kay Gunuozi ay napakahalaga nito. Sa pamamagitan ng sinabi ng kanyang ate, naunawaan na niya ang gusto niyang malaman, hindi pa lubusang tinatanggap ng nakababatang kapatid ang pamilya Gu. At marahil noong mamasyal sila kasama ng ama, kung hindi ay hindi siya aalis ng maaga. Maraming iniisip si Gunuozhay. Ang dahilan kung bakit siya naghintay ng ganito katagal bago bumalik ay dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang tunay na nakababatang kapatid. Magkasabay silang isinilang ngunit napalitan. At lumaki sa ampunan, nag-aral at nagtrabaho ng mag-isa. Anong mga pagsubok ang pinagdaanan ng isang munting batang lalaki? Nakita na niya ang mga impormasyong inimbestigahan ng kanyang ina at ng kanyang ate. Kahit na pangkalahatang paglalarawan lamang, alam niyang hindi maganda ang kanyang naging buhay sa mga nakaraang taon. Gusto niyang bawiin ang lahat ng nawalang taon, ngunit pakiramdam niya ay hindi sapat upang punan ang kakulangan ng kanyang kapatid sa tamang kalagayan ng buhay na dapat sana ay kanya. Kaya't sa mga araw na ito, pinaplano niya kung paano kikilos pagbalik. Paano magiging walang hadlang ang pakikisama ng kapatid sa amin? Isinama ng ama ang kapatid sa mall, wala siyang binili. Ito rin ang ikinababahala ni Gunuozhay. Ang mga lugar na pinupuntahan ng pamilya Gu, ang mga bagay na binibili. Maaaring ang isang piraso ng matamis ay katumbas ng ilang araw na baon ni Yefeng sa paaralan. Tiyak na hindi niya iyon kayang bilhin. Paano gagawin ni Yefeng na maramdaman na ang lahat ng ito ay hindi limos, hindi awa, kundi nararapat lamang sa kanya? Ito ay nangangailangan ng paggalang sa dignidad ni Yefeng. Inisip na ito ni Gunuozhay sa mga araw na ito. Mula pagkabata, pinalaki siya bilang ampon. Napalitan ang kanyang tunay na pagkatao. Kaya't kailangan niyang makagawa ng paraan na makakabawas ng pinsala kay Yefeng ng husto. Kung alam ko ang mga alalahanin ni Gunuozhay, matatanto ko na ito mismo ang pinakamalaking agwat ko sa pamilya ko ngayon. At maunawaan ko kung bakit ganoon magsalita si Gumuyan. Lumaki ako sa ampunan. Ang kindergarten ay pinatatakbo pa rin ang direktor ng ampunan. Pinahati ang mga bata ayon sa edad sa iba't ibang klase.
Depende sa bigay ng gobyerno at donasyon ng publiko. Sapat na kung busog ang mga bata at may maisusuot. Ngunit ang elementarya ay lalabas na sa ampunan, papasok sa regular na paaralan. Naalala ko noong unang baitang. Nagbigay ng kwaderno ang paaralan. Ang lapis at pambura ay inihanda ng direktor ng ampunan. Ngunit sinabi ng aking guro sa klase, mas maganda kung bawat isa ay maghahanda ng isang pluma. Bumalik ako sa ampunan at sinabi ito sa guro ng pamumuhay. Sinabi sa akin ng guro ng pamumuhay, bakit ang ibang mga bata ay hindi nangangailangan ng pluma? Ngayon, pumunta ka sa direktor at humingi. Bibilhan ka ng direktor ng isa, ngunit iyon ay galing sa kanyang sariling sweldo. Wala siyang obligasyon na gumastos ng kanyang pera. Para sa iyo, kung lahat ay hihingi ng isang pluma, paano niya bubuhayin ang kanyang sarili at pamilya sa isang buwan? Tumango ako ng may pagkalito. Noon, ako ay isa pa lamang. Batang mahigit 6 na taong gulang. Ngunit naalala ko ang katagang walang obligasyon na gumastos ng pera para sa iyo. Akala ko, ang mga bagay na hinihingi ng ibang mga bata sa kanilang mga magulang ay maaari ko ring hingin kay tita direktor. Ngunit sinabi sa akin ng guro ng pamumuhay na hindi. Iyon ang una at huling beses na humingi ako sa iba ng bagay para sa akin. Maliban sa mga gamit na ipinamahagi ng ampunan sa bawat bata. Nang umalis ako sa ampunan, kahit magkano ang kikitain ko sa pagtatrabaho, iyon lang ang gagastusin ko sa mga bagay na kailangan ko at kaya kong bilhin. Ang ganitong pag-iisip ay nanatili sa aking paniniwala. Kaya't noong namasyal kami kasama si Gumu. Ang mga bagay na iyon ay talagang hindi ko kailangan, hindi ko kayang bilhin, at hindi ko naisip na gamitin ang pera ng iba. Upang bumili para sa sarili. Hindi alam ni Gunoozi ang mga pinagdaanan ko. Nakaupo siya sa kanyang mesa, nakatitig sa screen ng computer. Ang nasa screen ay hindi kontrata sa trabaho. Sa halip, ito ang listahan ng mga regalong kanyang nakolekta para sa lalaki sa mga nakaraang araw. Gusto niyang punan ang lahat ng mga regalong hindi natanggap ni Ye Feng sa kanyang kaarawan sa loob ng mahigit 20 taon. Dati, nagbibigay din siya ng mga regalo sa kanyang mga kuya at bunso para sa kaarawan, pero direktang tinatanong niya kung ano ang gusto nila. Siya ang magiging tagapili ng regalo. Sa pagkakataong ito, pumili muna siya ng ilan. Pagkatapos ay ipinapunta niya sa mall ang kanyang assistant para kuhanan siya ng mga larawan ng pagkain. Kapag nakakita ng bagay na angkop at kasiya siya sa kanya, siya mismo ang pupunta para pumili ng estilo. Pagkatapos ng maingat na pagpili, 20 piraso lamang ang napili. May 5 piraso pang hindi niya nagustuhan. Si Gumuyaw ay nakatitig pa rin sa screen at nag-iisip. Dito sa bansa, sobrang busy ako. Hindi alam ng aming hindi pa nagkikitang pangalawang ate na siya ay pumipili ng regalo para sa akin. Pumatay. Sa loob ng 2 magkasunod na araw, dahil sobrang busy ako. Tinanggihan ko ang kahilingan ni Guma na umuwi ako sa bahay ng pamilya Gu. Sa ikatlong araw pagkatapos umalis ng bahay ng pamilya Gu, pagkatapos ng trabaho sa hapon, gaya ng dati pumunta ako sa restaurant para uminom ng sinigang na dawa at kumain ng manto. Dinala ako ni Luming at Gumoshen sa restaurant at ako ay natagpuan. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Walang kahit isang pagtawag sa akin. Pasensya na, nakalimutan kong magpalit ng damit, nasa opisina ang telepono ko. Walang sinabi si Gumoshen, tiningnan lang ang hapunan sa harap ko at kumunot ang noo. Sinabi ni nanay na puntahan kita at tingnan kung tapos ka na. Gusto kanyang pauwiin para sa isang gabi. Medyo nag-aalangan ako. Naalala ko ang mga sinabi sa akin ni Gumayan, natatakot akong mamisinterpret muli. Pero naalala ko si Lola at si Guma. At ang tingin ni Guma sa akin, kaya tumango na lang ako kay Gumoshen. CJ! Kakainin ko agad ito. Pagkasabi, mabilis kong inubos ang manto na may ginayat na labanos at sinimulan kong inumin ang sinigang na dawa. Hindi ko pinansin ang ekspresyon ni Gumoshen. Kinalagkad siya ni Luming sa isang tabi. Sabi ng head nurse na kasama ni Ye Feng sa training. Si Ye Feng ay dapat may sakit sa tiyan at sanay na siya sa pagkain ng ganito. Kung narinig ko ang sinabi ni Luming, tiyak na papatango-tango ako ng todo. Noong isang araw ay kumain ako ng 2 beses sa bahay ng pamilya Gu. Kinabukasan, ang tiyan ko ay parang nilalagablab. Agad akong uminom ng gamot sa tiyan. Mukhang bigla akong kumain ng masyadong mamantika na pagkain, hindi kaya ng tiyan. Natigilan si Gumoshen sandali, may sasabihin sana, nang makita niyang inubos ko na ang sinigang. At inayos ang mga kubyertos. Kaya 3 kaming lumabas ng restaurant. Pagkatapos magpaalam kay Luming. Dinala ako ni Gumoshen patungo sa underground parking. Nang buksan ni Gumoshen ang upuan sa tabi ng driver, saka ko lang nakita na sa likod ay nakaupo sina Gumayan at Gumuyaw. Tumango ako kay Gumuyaw na nakangiti sa akin at kay Gumayan na naglalaro pa rin ang telepono. Mabilis na umalis ang sasakyan sa underground parking.
Xiao Feng, magpapaayos kami ni Xiao Yan ng itsura. Sama ka na. Tingnan mo kung may disenyong gusto ka. Nagsalita si Gumuyaw. Ang pag-aayos ng itsura ay narinig ko lang mula sa iba. Bilang isang doktor, ang mga alahas o pampaganda ay bihira o bawal gamitin. Kaya sumagot ako ng walang pakialam. Hindi na, may patakaran ang ospital. Ang mga doktor ay hindi maaaring magsuot ng alahas o magpaayos ng itsura dahil baka makaapekto sa pasyente. At iyon ay ayon sa patakaran. Para bang ang sama ng pagkakasabi mo? Akala ni Gumayan na dahilan ko lang iyon, bumulong siya ng mahina. Pero maliit ang loob ng sasakyan, narinig ng tatlo pa ang sinabi niya. Paano ka nagsasalita, Xiao Yan? Marahang sinaway siya ni Gumuyaw, pagkatapos ay humarap sa akin. Huwag mong pansinin. Si Yan Yan ay naghintay ng 1 linggo para magpaayos ng itsura. Dapat pagkatapos ng pag-aayos ay susunduin ka, pero may naabala ng kaunti. Kaya ngayon ay magpapaayos muna kami bago umuwi. Okay lang ba? Tumango ako. Okay lang. Sumimangot si Gumayan. Kumunot ang noo ni Gumokshen na nasa driver's seat. Kahit ngayon ay hindi pa niya lubos na tinatanggap na ako ang kanyang tunay na kapatid, sa sandaling ito ay may nararamdaman siyang hindi maipaliwanag na likas. Parang may kakaiba sa pakiramdam. Pagdating sa tindahan ng pag-aayos, 4 kaming bumaba. Hinila ni Gumayan si Gumuyaw at mabilis na pumasok sa loob ng tindahan, pumipili ng mga estilo na gusto nila. Tumingin sa akin si Gumokshen. Talagang hindi ka pipili ng isa at susubukan. Talagang may patakaran kami. Kung ang sangkap ng alahas o mga palamuting ito ay makaapekto sa gamot at operasyon ng pasyente, maaari itong magdulot ng pinsala. Umiling ako at nagpaliwanag. Tumango si Gumokshen at hindi na nagsalita. Pareho silang pumasok sa tindahan at umupo sa upuan sa lugar ng paghihintay. Kinuha ni Gumokshen ang kanyang telepono. Ako ay nakaupo lamang ng walang ginagawa. Hindi dahil nahihiya ako, kundi ang lumang maliit kong telepono ay wala talagang magawa, wala pang data. Lagi akong kumokonekta sa wifi ng ospital. Sa gitna, nakita ko ni Gumokshen na nakaupo na nakayuko, tumitingin sa sahig, walang sinabi. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ko ngayon tungkol sa pamilya Gu, at hindi rin alam kung ano ang sasabihin sa akin. Maya-maya, tumawag si Guma. Mabilis na nagsalita si Gumokshen ng ilang pangungusap at kinumpirma na uwi agad ang lahat, saka pinatay ni Guma ang tawag. Buti na lang, hindi masyadong mahaba ang oras ng pag-aayos. Tapos ito sa loob ng mahigit kalahating oras. Sa daan pa uwi sa pamilya Gu. Sina Gumokshen at Gumuzhao lamang ang nag-uusap tungkol sa kani-kanilang estilo. Nauna silang dalawa ay tahimik. Pagdating sa mansyon ng pamilya Gu, agad akong nilapitan ni Inang Gu at hinawakan ako. Xiao Feng ahi. Sabi ni Xiao Chen na nagpagawa kayo ng estilo. Ipakita mo sa akin kung ano ang napili mo. Sa susunod, sasama ako sa iyo. Inay, may patakaran ang ospital, hindi pwede magpagawa ng estilo. Baka makaapekto sa pasyente. Bago pa ako makapagsalita, si Inang Guyan na ang nagsalita. Nakalimutan ko na mag-ooperahan ka pa pala ng pasyente. Yung mga alahas at palamuti ay hindi pwedeng isuot. Medyo napahiya si Inang Gu. Umiti lang ako ng bahagya, kung ang mga gawi at paraan ng pamumuhay ko sa hinaharap, bilang isang tao o bilang isang doktor, ay maaaring ibang-iba sa pamilya Gu, kailangan ko bang ipaliwanag ang bawat isa sa bawat pagkakataon? Kung magpapaliwanag ako, kung maiintindihan nila, okay lang. Pero kung lahat sila ay tulad ni Inang Guyan na iisipin na nagpapanggap lang ako, makakaya ko pa bang makipag-usap ng normal sa kanila? Sa pag-iisip ng mga ito, gusto ko nang umatras. Tumawag si Inay sa iyo pero walang sumagot. Kaya pinuntahan na lang ni Xiao Chen ang ospital. Gusto mo bang kumain pa ng dessert? Tanong ni Inang Gu. Hindi na, salamat. Busog na ako. Kailangan kong tanggihan ang kabutihan ni Inang Gu. Ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang kumain ako ng maraming karne at isda. Wala akong lakas para tunawin ang cake at cream na mga hindi pamilyar na bagay. CJ, kung gayon, Xiao Yan, Zuzao, dalhin ninyo si Adi paakyat para maglaro, sabi ni Inang Gu kay Inang Guyan. Hinila ni na Inang Guyan at Inang Guzao si Gu Jingming paakyat, gusto nilang mas makasama ko sila. CJ, Tara, Xiao Feng, may jigsaw puzzle pa kayo na hindi natatapos. Tutulong kami, sabi ni Inang Guzu habang kumakaway sa akin. Pagdating namin sa playroom ni Gu Jingming, muling nagulat ako sa mga laruan ng bata. Sa sahig, kalahati ng playroom ay natatakpan ng isang malaking jigsaw puzzle. Hindi ko inaasahan na ang puzzle ng 3 taong gulang na si Gu Jingming ay isang malaking barkong pandigma. Bukod sa malaking puzzle sa sahig, mayroon ding slide, swing. Iba't ibang modelo ng sasakyan, stuffed animals, laro ang bloke, maliit na claw machine, at iba pa. Sa tingin ko, ang playroom na ito ay matatawag ng playground. Xiao Feng, tingnan mo ang puzzle ni Mingming. Karamihan nito ay siya mismo ang nag-ayos. Sabi ni Inang Guzu habang itinuturo ang puzzle sa sahig. Inang Guzu, sa 2 beses na magkita tayo, mas masigla ka ngayon.
Mabait ka rin sa akin. Para kay Inang Guzu, maraming araw na ang lumipas. Walang nagbago sa kanyang kalagayan sa pamilya Gu. Walang nagbago ng pagtrato sa kanya dahil hindi siya tunay na anak. Lalo na si Inang Gu. At napansin niya na bukod kay Ate Gu Moring, ang iba pang mga kapatid ay hindi masyadong masigla kay Yefeng. Sa katunayan, medyo walang pakialam, lalo na si Inang Gu. Hindi siya naiba kay Yefeng kahit na sila ay kambal. Si ikalawang Ate Gu Moksheng ay nasa ibang bansa pa para sa trabaho at hindi pa umuwi. Lahat ng ito ay nagpabalik kay Inang Guzaw sa dati niyang relax na estado. Teka, magdadala ako sa inyo ng juice at kape. Nakatayo ako malapit sa pintuan, naghahanap sa magkabilang gilid, nang may boses na nanggaling sa likuran. Xiao Feng, tumabi ka. Huwag mong matapon sa sarili mo. Nagpaalala sa akin si Inang Guzaw, ngunit bago pa man matapos ang kanyang sinabi, umikot ako. At nabangga ko ang tray na hawak ni Moi. Karamihan ng kape ay natapon sa akin, kaunti sa sapatos. Ang 2 baso ng juice at 1 baso ng gatas ay lahat natapon sa karamihan ng natapos na puzzle ni Gu Jingming. Nang makita ang puzzle na matagal niyang ginawa na nadumihan ng mansa, napuno ng luha ang mga mata ni Gu Jingming. Si Inang Guyan, nang makita ang mukha ng kanyang pamangkin na halos hindi umiiyak na puno ng pagkalungkot, agad na itinuro ako. Sabi ni Anje, tumabi ka, di mo ba narinig? Kung ayaw mong maglaro, sabihin mo lang. Parang pinagkaitan ka namin sa pagtayo mo sa pintuan. Ngayon, masaya ka na ba? Hindi na tayo makakapaglaro. Pwede kang bumaba para magpaloko kay inay. Sinabi ko na nga, ito'y ginawa ni Mingming sa loob ng 1 linggo. Hindi ka ba naglaro noon? Gusto mo bang sirain ito? Naiinis ako ng bahagya. Pinigilan ko ang sakit sa likod ko at nagsalita. Hindi ko alam na may magdadala ng pagkain dito. Nang marinig ko ang paalala niya, hindi ako nakaalis agad at nabangga. Wala akong ganoong intensyon. Pasensya na, ika-4 na binata. Ako ang natulak ng pinto sa likod kaya nabangga kita. Kasalanan ko iyon. Agad humingi ng tawad si Moi kay Inang Guyan. Moi, okay lang. Lumabas ka na. Kung walang humarang, dire-diretso ka sana pumasok. Tila sinasadya akong gipitin ni Inang Guyan. Bumaba agad si Moi para sabihin kay Inang Gu. Naroon sina Inang Gu, Ama Gu, Lu Qingfeng, Gu Mokshen. At si Inang Guyan nakakauwi lang. Pagkarinig ng lahat, tumakbo sila paakyat. Tiningnan ni Inang Gu si Inang Guyan na nakaturo sa akin. At tumingin sa akin. Nakita niya na puno ako ng mansa ng kape. Xiao Feng, nasunog ka ba? Nag-aalalang tanong ni Inang Gu. Bago pa ako makasagot, nagsalita si Inang Guyan. Inay, nakatayo siya sa pintuan. Sinabi ni Yanje na tumabi siya, pero nanatili lang siyang nakatayo. Sadyang ginawa niya iyon para mapansin kayo. Tumahimik ka. Paano mo sasabihin ang ganyan sa kapatid mo? Pinigilan ni Ginang Gu ang kanyang anak, abala na siya nang dumating ito at tumayo sa pintuan. Parang iniwan natin siya, at saka, kailan ba umiyak si Ningning mula noong lumaki siya? Ito ay 1 linggo niyang pinaghirapan at nasira lang nang pumasok siya. Nagkunot noo si Ginang Gu, patuloy na nagreklamo sa kanya, Wan. Dalhin mo si Xiao Feng sa iyong silid para magpalit ng malinis na damit, tingnan mo kung may paso sa kanyang likod. Umakyat si Ginang Gu sa itaas. Ito ang unang pagkakataon na nakapunta ako sa 2 palapag ng bahay ng pamilya Gu, at unang beses ko ring makita ang mga silid tulugan nila. Higit pa sa inaasahan ko, akala ko malaki na ang silid na inihanda nila para sa akin. Pero kung titingnan ang silid ni Ginang Gu, masasabing marangya ito. Sa sandaling pagmamasid ko sa silid, si Ginang Gu ay kumuha na ng 1 set ng damit pambahay mula sa aparador at iniabot sa akin, sinabing pwedeng magpalit sa banyo si Yefeng. Pagdating sa banyo, nakita ko ang iba't ibang mararangyang dekorasyon at napakalawak na espasyo. Muling bumalik ang dati kong pagkamababa na madalas kong maramdaman noong bata pa ako. Sa tingin ko, hindi ako bagay sa pamilya Gu. Hindi dahil sa pamilya Gu, kundi kahit napayagan ako ni inay na manirahan sa ganitong silid, hindi ko ito kayang panirahan. Mabilis akong nagpalit ng damit, inayos ko ang aking mga damit at inilagay sa lababo, hindi ako nagtagal doon. Nang lumabas ako, napansin ni Wanwan na masaya siya, bilang isang binata mula sa mayamang pamilya. Ang kanyang pagkain ay mahigpit na kinokontrol, lalo na nang siya ay maging isang fashion designer, mas pinapansin niya ang kanyang hitsura. Kaya inakala niya na sakto lang sa akin ang kanyang damit, medyo masikip, pero sa sandaling iyon niya nalaman. Nawala akong masyadong taba, nang tingnan niya ang mga damit na pinalitan ko, parang may tumusok sa puso ni Wanwan. Medyo masakit, nakita niya ang aking pag-aalala, pero pareho kaming kambal na isinilang ng sabay. Dapat sana ako ay katulad niya, walang alalahanin at puno ng tiwala, lahat ng mayroon siya ay dapat meron din ako. Pero iba ang tadhana, kahit magpalit lang ng damit pambahay ay kailangan kong maging maingat. Sa oras na iyon, nais ni Wanwan na sana.
Si Ginang Gu ay bumalik ng mas mabilis sa bansa, hindi na niya kaya. Nag-usap na sila ni Ginang Gu. Sana ay mabigyan nila ako ng pinakamalaking init. Noong una, sinabi ni Ginang Gu na ibibigay na lang nila sa akin ang mga bagay na gusto nilang ihanda. Pero si Wanwan ay naniniwala na dapat may seremonya, at hindi ito dapat maging parang limos o awa, at tanging sa taos-pusong paghahanda. Ay magkakaroon ng seguridad at tunay na pakiramdam ang pag-uwi ni Xiaofeng. Kaya sa buwang ito, ito ay isang mahalagang bahagi, kahit na hindi umalis si Gumuzhao sa pamilya Gu, kahit na hindi gaanong magbabago ang kanilang saloobin kay Gumuzhao. Pero ako ay ako, hindi kailangang maging mababa. Hindi kailangang ikumpara ang sarili kay Gumuzhao, dahil ako ang tunay na may dugo sa kanila. Lumapit si Ginang Gu, kinuha ang mga damit mula sa aking kamay, at inilagay sa isang basket sa dulo ng kama. At lumingon sa akin at sinabi, ilagay mo lang dyan, papakuha ko na lang sa kasambahay para labhan. Huwag na huwag, kaya ko nang dalhin pa uwi at labhan. Xiaofeng, ito ang iyong tahanan. Hindi kailangang maging ganito kaingat. At magkapareho tayo ng itsura, kung nandito ka lang dati. Lahat ng gamit mo ay pare-pareho rin. May paso ba sa likod ni Xiaofeng? Hindi pa nakakatanong si Wanwan. Umiling ako, naka-apart sa damit, hindi gaanong mainit. Xiaofeng, maliit pa si Xiaoyan. Huwag mong pansinin ang sinabi niya. Hinawakan ni inay ang aking kamay. Hindi, umiling ako. Mabuting bata. Mawawala rin yan sa paglipas ng panahon. Hindi pa naiintindihan ni Xiaoyan. Siya ay isang mabait na bata, kakausapin ko siya mamaya. Gabi na. Bukas may pasok pa, magpahinga ka na. Sumunod ako kay inay pababa. Pumunta sa aking maliit na silid. Akala ko maganda na itong silid. Pero nang makita ko ang playroom ni Gujinyan ngayon, nalaman ko na sobrang laki ng pagkakaiba. Ang yaman ng pamilya Gu ay muling nagpabago sa aking pananaw. May kakaibang damdamin ako na hindi ko maipaliwanag, pero naalala ko na naman. Ang sinabi ni Wanwan kanina, parang maisinag ng araw na pumasok sa aking puso sa pamamagitan ng isang maliit na siwang. Bukod kay inay, siya ang pangalawang tao na nagsabi sa akin ng mga ganitong salita, na inilagay ako sa parehong posisyon ng pamilya Gu. Nakakataba ng puso, pero hanggang doon lang, hindi pa rin ako handa na gawin ang hakbang na iyon. Paano ko maituturing na akin ang silid ni Wanwan? Ang mga damit na pinalitan ko. Binili ko sa tabi ng gate ng universidad sa isang naglalakad na tindahan, paano ito bagay na ilabhan. Kasama ng mga damit ni Wanwan, marami akong naisip pero sa huli nagpasya ako. Dahan-dahan na lang, ang oras ang magbibigay ng sagot. Ang ganitong pagsasama ay okay din. Wala rin naman akong gaanong pagkakapareho sa mga kapatid ni Gu, yung mga paksang interesado sila. Marami akong hindi narinig, kaya ang payo ni inay na makipag-ugnayan para magkakilala ay hindi praktikal para sa amin. Kung ganito pa rin ang hindi pagkakasundo tulad ngayon, posible na bumalik ako sa dati, mamuhay mag-isa. Dahil hindi naman ninakaw ang pagkakakilanlan ko, bakit ko pa kailangang saktan ang sarili ko sa mga araw na ito na maaaring hindi na marami? Ang higa sa kama ay talagang mas komportable kaysa sa kama ng dormitoryo. Kung masakit pa bukas, mag-ice pack na lang ako sa ospital. Natulog ako ng nakatagilid buong gabi. Paggising kinabukasan, naghilamos at sumabay sa lola ko sa almusal. Hinatid ako ng driver sa ospital. Pagkatapos ng trabaho ng hapon, hindi na ako pumunta sa pamilya Gu. Ngayong araw ay sasamahan ni Ina si Itay sa isang party. Sayang lang ang oras kung uwi ako. Pagkakain ng hapunan, bumalik ako sa dormitoryo at naglagay ng gamot sa likod ko. Malamig at presko ang pakiramdam. Napakasarap ng pakiramdam. Pumikit ako at nahiga sa kama, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Biglang may kumatok, pagbukas ko ng pinto, ang sumalubong sa akin ay isang puting damit na walang tupi, mga tuwid na binti na nababalot ng itim na sweet. Tumingin ako pa itaas. Isang napakagandang mukha. Sino po ang hinahanap ninyo? Ikaw. Ako ang pangalawa mong ate. Umiti ang babae sa harap ko at saka malumanay na nagsalita. Pangalawang ate. Ito si Gumozi, ang nag-iisa kong tunay na ate na hindi ko pa nakikita. Isang buwan na ang nakararaan, nasa ibang bansa ako para ayusin ang mga negosyo ng kumpanya, kaya hindi ako nakauwi agad, paliwanag ni Gumozi. May kailangan po ba kayo sa akin? Hindi ko alam kung ano ang saloobin ng pangalawa kong ate sa akin, pero mas mainit na mag-ingat. Xiaofeng, sunduin kita pa uwi. Kahapon ay nakatanggap si Gumozhi ng tawag mula kay Gumowan at sinabi ang mga nangyari sa bahay. Ngayon naman ay natanggap ko ang puzzle na binili ko. Sabi ni Gumowan, tila nagtatanggol ako sa kanila o kahit kanino. Nakita na nila ang mga investigasyon ni Gumuling tungkol sa aking karanasan. Alam nila na ang halaga ng puzzle ay katumbas ng halos kalahating buwan kong sahod. At dati ay nagbabayad pa ako ng student loan, kaya hindi ako marunong gumastos para sa sarili ko.
Pero natapos na ni Gumuling ang loan ko. Inayos ni Gumuzhi ang lahat ng negosyo ng international branch ng kumpanya para hindi na siya kailangang pumunta sa abroad nang hindi bababa sa 6 na buwan at sumakay siya sa pinakamaagang flight pa uwi. Paglabas ng airport, nagtanong siya kung nasaan ako. Magandang umaga, pangalawang ate. Ngayong araw ay hindi na ako uwi. Sinabi ko na sa kanila, kung ganoon, hindi na tayo pupunta sa Pamilya Gu. Dadalhin kita ng pangalawang ate mo sa isang lugar, okay? Marahang sabi ni Gumuzhi. Kung makikita ito ng katulong niyang naghihintay sa baba. At ng matalik niyang kaibigan na si Ji Jinkyu, siguradong aasarin siya. Kailan pa naging ganito kalambing si Gumuzhi sa ibang tao? Saan po tayo pupunta? Babalik pa ako mamaya. Kailangan kong malaman. Kung hindi ako babalik, kailangan kong kunin ang charger ng phone ko, mga gamit sa paglilinis, at damit pantulog. Hindi ko na gustong maulit ang dati nang pumunta ako sa Pamilya Gu. Na nagsuot pa ako ng damit ng iba. Lihim muna, pumunta muna tayo. Kung gusto mong bumalik, nasa iyo ang desisyon, okay. Kung gusto mong bumalik, ihahatid kita ng pangalawang ate mo. Nang marinig ko ito, gumaan ang loob ko. Mabilis kong kinuha ang susi at telepono at sumama kay Gumuzhi umalis. Dinala ako ni Gumuzhi sa pintuan. Nakita ko si Luming na nasa harap ng isang kotse, may kausap na hindi ko kilala. Nang makita kaming lumabas, kapwa sila tumingin sa direksyon namin. Isang pinalaking boses ang unang narinig, Diyos ko, Azhi, ito ba ay totoo? Ito ba ay talagang totoo? Diyos ko, halika kapatid, tingnan kita. Ang sakit, sakit. Xiaofeng na kapatid, tingnan mo ang ate mo, lagi na lang ganyan, hindi pa tapos. Sinipa ni Gumuzhi siya. Xiaofeng, ang bibig ni Ji Jinkyu, laging walang ginagawang tama. Pagkatapos ng kolehiyo ni Lolo Ji, pinagawa siyang katulong ko. Ito dapat ay kilala mo. Si Luming, ang asawa ng panganay kong kapatid. Maikling ipinakilala ni Gumuzhi. Tumango ako. Kinawayan ko si Ji Jinkyu. Magandang araw, Ate Lu. Bukas ay makikipagkita ako sa iyo para sa hapunan. Dadalhin ko na si Xiaofeng, sabi ni Gumuzhi kay Luming. Umandar na ang sasakyan. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ni Gumuzhi. Ang alam ko lang ay hindi tumigil ang bibig ni Ji Jinkyu. Isang buwan siyang nagtrabaho araw at gabi para lang maayos ang lahat doon, para hindi na siya kailangang magbiyahe ng hindi bababa sa 6 na buwan. Naantig ako, pero pagkatapos ay narinig ko, Xiaofeng, hindi mo alam. Ang pangalawa mong ate ay sobrang lamig. Maliban kay Tiogu, Kuya Xiaxia at Wanwan. Lagi siyang masungit sa iba. Si Gumuzhao at Gumowan ay sobrang takot sa kanya, pati na si Gumokshen. Sa buong pamilya Gu, ang pangalawa mong ate lang ang may kakayahang patahimikin siya. Buong biyahe, si Ji Jinkyu lang ang nagsasalita, pero si Gumuzhi na mahilig sa katahimikan. Ay hindi siya pinigilan. Mga kalahating oras ang biyahe ng sasakyan, dumating kami dito. Isang villa sa bundok na para sa mayayaman at makapangyarihan. Habang papalapit kami sa destinasyon, sa hindi malamang dahilan ay mas kumalma ako. At may matinding pakiramdam ako na narito si Gumowan. Hindi nagtagal, pumasok ang sasakyan sa pintuan ng isa sa mga villa. Bumaba kaming tatlo. Sinabi ni Ji Jinkyu, ayos na, naihatid na. Hindi na ako makikialam sa muling pagkikita ng magkapatid. Ian, Gu, kung walang napaka-importanting bagay bukas. Huwag mo akong tawagan. Isang buwan akong pagod na pagod. Mukhang hindi naman kalabisan kung magpapahinga ako ng isang araw, di ba? Bukas at weekend ay bakasyon mo, sabi ni Gumuzhi. Diyos ko, Xiaofeng na kapatid. Ate ay nakinabang dahil sa iyo. Si Yang, Gu ay may puso rin pala. Halika, ito ang regalo ko sa iyo para sa unang pagkikita. Nakahanap na ng dahilan si Ji Jinkyu para ibigay ang regalong inihanda niya at mabilis siyang kumuha mula sa upuan ng pasahero. Isang maliit at elegante na kahon ang inilabas niya at iniabot sa akin. Sunod-sunod akong umiling. Hindi sinasadyang napatingin ako kay Gumuzhi na labis namang natuwa kahit man lang kumpara kay Ji Jinkyu. Sa paningin ng kapatid, hindi naman siya itinuturing na tagalabas. Tanggapin mo na, ito ay nararapat niyang ibigay. Wika niya, kinuha ito mula sa kamay ni Ji Jinkyu at inilagay sa aking kamay. Umalis si Ji Jinkyu sakay ng kotse. Pumasok kami ni Gumuzhi sa sala. Tulad ng inaasahan, nakaupo si Gumowan sa sopa ng sala. Hindi ko lubos na maunawaan kung bakit ako dinala rito at saka. Bakit si Gumowan lang ang narito? Wala ba ang iba? Xiaofeng. Simula ngayon, ito na ang inyong eksklusibong lugar ni Wanwan. Malumanay na wika ni Gumuzhi. Hindi ko ito naunawaan. Nagpamalas ako ng naguguluhang ekspresyon. Lumapit si Gumowan. Ito ang regalong pangkaarawan na ibinigay sa atin ng pangalawang ate. Ngayon, sa wakas ay natagpuan na ang tamang tao. Halika, maupo muna tayo. Hinawakan ni Gumowan ang aking kamay at inakay ako sa sopa. Ang villa na ito ay noong kami ay nasa tamang edad.
Ibinigay ito sa atin ng pangalawang ate gamit ang kanyang unang kinita, sa mas tiyak na salita, para sa akin at kay Muzhaw. Ngunit noong araw, si Muzhaw ay talagang mayabang. Inimbita niya ang lahat ng kanyang mga kaklase para magdaos ng isang party at ginulo ang lahat dito. Sinabi pa niya na dapat ay ibigay na lang sa kanya ng hiwalay ang isang set. Nang makita ng pangalawang ate ang tagpong iyon, pinagsalitaan niya ito ng masakit. Sinabi pa niya na dapat ay ibigay na lang sa kanya ng hiwalay ang isang set. Nang makita ng pangalawang ate ang tagpong iyon, pinagsalitaan niya ito ng masakit. Xiao Feng, sa totoo lang, may kakaibang koneksyon ba sa pagitan nating tatlo? Sina Xiaoyan at Muzhaw ay magkasundo, ngunit sa pagitan naming dalawa ay tila laging may hadlang. Pero noong gabing umuwi ka, nang makita kita, tila ba magkasama na tayong lumaki, hindi kailanman nagkahiwalay. Taos puso ang tono ni Gumowan. May bahid pa itong pagkagulat. Pakiramdam ko, maraming gustong sabihin sa akin si Gumowan at matagal na niyang itong inipon. Hindi lang si Gumowan ang ganito. Nang makita ko si Gumozhi, sa kanyang malumanay na anyo ay may bahid ng distansya. Ngunit sa loob-loob ko, hindi ko alam kung bakit nagtitiwala ako at umaasa sa kanya. Xiao Feng, huwag kang magalit. Noong una kang umuwi, hindi dahil ayaw kitang kausapin, kundi dahil kami ng pangalawang ate ay naghahanda ng sorpresa para sa iyo. At bago ito maihanda, natatakot kaming mawalan ka ng pasensya sa pamilya Gu, natatakot kaming hindi ka namin maintindihan at hindi sinasadyang masaktan ang iyong damdamin. Ang dami talagang sinasabi ni Gumowan. Malaki ang pagbabago ng aking impresyon sa kanya. Pagkatapos, hinila ako ni Gumowan nang hindi na makapaghintay para umakyat. Itinulak niya ang isang asul na pinto ng kwarto. Nanatili ako sa may pintuan. Sumunod din si Gumozhi. Xiao Feng, gusto mo ba? Si Gumowan ay parang nagpakawala na. Xiao Feng, ito ang mga bagay na pinaghirapan naming hanapin para sa iyo sa iba't ibang lugar. Huwag mo talagang tanggihan. Ito ay sa iyo talaga. Ito ang mga regalong pangkaarawan na ibinigay ng pangalawang ate mula noong 10 taong gulang. Tig-isa kami. Ang ilan dito ay wala na sa produksyon. Hinanap pa ito ng pangalawang ate sa ibang bansa mula sa mga kolektor. Tingnan mo, ang modelong ito, 2 lang sa buong mundo. Ngayon, sa atin na lang ito. Marahil ay natatakot siyang mag-isip ako ng iba, kaya nagpatuloy si Gumowan. Iba ang regalo namin kumpara kay Muzhaw. Sa totoo lang, hindi naman, bago siya magnegatibo 16 na ay pareho lang. Pero noong pagkakataong iyon, nagalit siya sa pangalawang ate. Palihim siyang gumawa ng isang bagay sa matalik na kaibigan ng pangalawang ate, si Ji Jingting, ang ate ni Ji Jingqiu. Gumamit ng pampatulog at nahuli ito ng pangalawang ate. Bagamat sa huli ay naipaliwanag ang lahat. Hindi naman talaga may gusto si Muzhaw kay Ji Jingting, ngunit hindi nasiyahan ang pangalawang ate sa kanyang ginawa. Simula noon, sa kanyang kaarawan, pinapili na lang ng pangalawang ate ang katiwala ng iba't ibang librong pang-edukasyon para ibigay sa kanya. Kaya pala, ganoon kalaki ang galit ni Gumozhi. Isang party lang ng bagong kapatid ay nagalit na siya. May ganito palang dahilan. Hinawakan ni Gumowan ang aking kamay at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Pangalawang ate, tingnan mo, ano ang pinagkaiba namin ni Xiao Feng. Hindi inaasahan na iba ang sagot ni Gumozhi. Hindi nasiyahan sa kanyang ginawa. Simula noon, sa kaarawan. Pinapili na lang ng pangalawang kuya ang katiwala ng iba't ibang librong pang-edukasyon para ibigay sa kanya. Yenuan, sabi niya, ganoon ba kalaki ang galit ni Gumozhi? Isang party lang ng kanyang sariling kapatid ay nagalit na siya. May ganito palang dahilan. Hinawakan ni Gumowan ang kanyang kamay at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Sabi niya, pangalawang kuya, tingnan mo, ano ang pinagkaiba namin ni Nuan-Nuan? Dahil ikaw ay umuwi ng huli. Hindi man lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na tingnan ng mabuti si Nuan-Nuan. Hindi inaasahan ni Yenuan na si Gumowan ay may ganito palang masiglang bahagi. Mas payat si Nuan-Nuan, wala nang iba. Sabi ni Gumozhi, kung hindi ka marunong magsalita, huwag ka nang magsalita, Nuan-Nuan. Sabi mo, kung ikaw ay dadagdagan ng kaunti o ako ay babawasan ng kaunti. Makikilala ba kami ng mga tagalabas kung sino? Maglaro muna kayo rito, Nuan-Nuan. Sabihin mo kay kuya kung ano ang gusto mong kainin. Bababa ako para magluto para sa inyo. Hindi pinansin ang mausisa na si Gumowan. Hinawakan ni Gumozhi ang ulo ni Yenuan at nagtanong kahit ano. Natigilan si Yenuan. Ngayon ay mga bagay na hindi niya naranasan dati. Hinawakan ang kamay, binigyan ng regalong pangkaarawan, hinagod ang ulo, lahat naranasan ngayon. Ayos lang kung may maalala kang bawal. Bumaba ka na lang anumang oras para sabihin kay pangalawang kuya, okay? Hindi na nagtanong pa si Gumozhi. Dahil hindi nagsalita si Nuan-Nuan, dahan-dahan niyang obserbahan. Malalaman din niya ang kanyang mga gusto. Tumango si Yenuan at bumaba si Gumozhi para magluto. Ika-negatibo 39 na kabanata. Panatag, masayang-masaya si Gumowan na hinila si Yenuan para buksan ang mga regalo.
Sa kalagitnaan, bigla siyang may naalala, tumakbo sa kabilang pinto. Nuan. Tingnan mo, ang kwarto ko ay nasa tapat mo. Magkapareho ang kwarto nating dalawa. Ako ang nag-ayos nito. Kung may ayaw ka, ikaw na ang magbago sa susunod. Pareho lang naman ang kulay. Pagkasabi niyon, bumalik siya para ipagpatuloy ang pagbubukas ng mga regalo. Ito ay binili ng pangalawang kuya gamit ang kanyang scholarship. At ito naman ay ginawa niya matapos hanapin ang matandang babae na nagtitinda 10 taon na ang nakararaan. Tinahi niya ito ng eksaktong kapareho para sa iyo. Si Yenuan ay nakikinig kay Gumowan habang isa-isa niyang ipinapakilala ang mga ito, at isang mainit na agos ang dumaloy sa kanyang puso. Mula sa kanyang mga salita, naunawaan ni Yenuan ang ugali ni Gumosi at ng pamilya Gu sa pagbibigay ng regalo. Sina Gumowan at Gumosi, kasama ang yumaong Gumoksi, ay may kasunduan na ibigay ang mga regalo sa panganay na si Gumoksheng. Ang regalo para sa nakatatandang kapatid na si Gumoksi ay sama-sama nilang ginawa. Noong magkakaroon na sila ng sariling pera at sapat na kakayahan. Bibigyan nila ang panganay na kuya ng relo o kurbata, ang ate naman ng bag o damit, at ang mga nakababatang kapatid na sina Gumoksheng at Gumoksi ng angkop na regalo. Kinonsulta muna nila ang dalawa upang matupad ang kanilang mga nais. Ang mga regalo para sa lolo't lola at sa mga magulang ay nagsimula lamang nang magkaroon na sila ng sapat na kakayahan sa pera. Para naman sa kanilang tatlo, naghahanap sila sa isa't isa ng mga kakaibang maliliit na bagay. Ang resulta nito ay napakahirap na magbigay ng eksaktong kaparehong regalo kay Yenuan ngayon, lalo na't si Gumosi ay nasa hustong gulang na. Ang mga regalo para kay Gumowan ay mga bagay na basta na lang niyang nabili kapag nasa ibang bansa o naglalakbay, mga kakaibang bagay na kanyang napapansin. Nuan, hindi pwede. Kailangan kong humanap ng tawag para sa ating dalawa. Siya o Nuan, hindi rin. Ito dapat ang tawag ng panganay na kuya at ate. Nuan, hindi rin. Tatawagin na lang kitang Nuan, parang kanin lang. Nuan Bao. Ito na. Mula ngayon, tatawagin kitang Nuan Bao, at ako naman ay tawagin mong Wan Bao, okay. Inilapit ni Gumowan ang kanyang mukha kay Yenuan. Naisip ni Yenuan na medyo nakakatuwa si Gumowan habang nakatingin sa mukhang kamukha niya. Hindi sinasadyang tumango si Yenuan. Marami pang sinabi si Gumowan hanggang sa umakyat si Gumosi. Tinawag sila para kumain, saka lamang sila tumigil. Tatlo silang nagtungo sa kainan. Tiningnan ni Yenuan ang mga putaheng nakahain, braised pork, braised eggplant, steamed fish, boiled shrimp, stir-fried bamboo shoots na may carne, scrambled egg na may kamatis, tofu na may oyster sauce, at isang sabaw na may mushroom at buto-buto. Bahagyang nagulat si Yenuan. Wan Bao, kain na, napakasarap magluto ng pangalawang kuya. Pero hindi siya basta-basta nagluluto. Dati, kailangan ko siyang pakiusapan para lang makaluto siya ng isang pagkain. Hinila ni Gumowan si Yenuan paupo. Si Gumosi naman ay nagbuhos ng sabaw para sa bawat isa, saka umupo sa kabilang panig ni Yenuan. Napaupo si Yenuan sa gitna nilang dalawa at hindi niya alam kung bakit, pero nakaramdam siya ng kapanatagan, parang ganito talaga dapat ang lahat. Walang pag-aalinlangan, walang lamat, walang hidwaan sa tatlo. Si Yenuan at Gumowan ang nagsikain, habang si Gumosi ang nagbalat ng hipon para sa kanilang dalawa. Buong pagkain. Naramdaman ni Gumosi na lalong lumapit ang loob nila ng kanyang kapatid. Pagkatapos kumain, tatlo silang pumunta sa sala, nagkwentuhan at nanood ng gihi sa sopa. Sa mga sandaling iyon, naghanda rin si Gumosi ng isang platito ng prutas. Patuloy na kinakausap ni Gumosi at Gumowan si Yenuan at hindi na binanggit ni Yenuan ang tungkol sa pag-uwi. Kaya nagkunwari siyang nakalimutan at hindi na nagtanong kay Yenuan. Tatlo silang nag-usap hanggang sa hating gabi bago umakyat para magpahinga. Nagkasama sina Gumowan at Yenuan sa silid na inihanda para kay Yenuan, masayang ipinapakilala ang lahat. Nuan Bao, lahat ng pajama na ito ay nilabhan na, pwede mo nang suotin. Tingnan mo ito, ding, maganda ba? Ito ay espesyal na dinisenyo ko para sa iyo. Katatapos lang gawan ka makailan, subukan mo kung kasya. Sa susunod, sumama ka sa akin sa studio para kunan ka ng sukat. Lahat ng gamit sa paglilinis ay may kanya-kanyang pwesto. Pagkatapos, umuwi na siya sa kanyang silid. Pagkaligo at pagpapalit ng pajama ni Yenuan, isang tingin ay nakita niya si Gumowan na may yakap-yakap na malaking puting gansa, nakaupo ng maayos sa kanyang kama. Nuan Bao, sabay tayong matulog, okay. Sa oras na iyon, nakalugay ang buhok ni Gumowan. At sa kanyang puti at malinis na mukha ay may malalaking matang kumikislap, napaka-cute niya. Hindi tumanggi si Yenuan. Ayaw niyang pigilan ang pagnanais ni Gumowan na mapalapit sa kanya. Nakahiga silang dalawa sa kama. Hindi ito ang unang pagkakataon ni Yenuan na matulog kasama ang iba. Dati sa ampunan, maliit ang lugar. Kailangan niyang sumiksik sa malaking kama, kasama ng ibang mga bata o ng mga guro sa ampunan.
Pero ito ang unang pagkakataon na siya ay nakahiga kasama ang kanyang sariling pamilya sa sarili niyang silid na komportabling malaking kama. Itinapon ni Gumowan ang malaking puting gansa sa tabi at bumaling upang yakapin si Nuan. Nuan bao, dati kapag naglalaro sa labas, natutulog din ako kasama si Moxie. Pero parang mas gusto niyang mag-isa at lagi kaming walang mapag-usapan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang lahat ng ginagawa niya ay gusto niyang ihambing sa akin. Hindi ko naman siya sinisiraan. Pero siya at si Xiaoyan ay hindi gaanong malapit sa akin, kay ate, at sa pangalawang kuya. Ang hindi pagkakalapit ng loob nila ni pangalawang kuya ay dahil sa ilang mga pangyayari. Pero kung bakit ganoon ang loob nila sa akin at kay ate, hindi ko talaga alam. Dati, napansin na rin ito ng aming mga magulang, pero hindi naman nila pinilit ang anuman. Wala naman kaming alitan, basta't okay sa kabuuan, sapat na. Sa pagbabalik tanaw ngayon, baka may kinalaman din ito sa dugo. At si Xiaoyan naman, kay Moxie bilang ate, ay laging sunod-sunuran. Maaaring pareho silang interesado sa pagguhit at musika, mayroon silang common language. Ika-40 kabanata, ang iba pang negosyo ng pamilya Gu. Tahimik na nakinig si Nuan sa mga bagay na ito, wala siyang masabi. Pagkatapos ay narinig niya mula kay Gumowan ang tungkol sa iba pang miyembro ng pamilya Gu, sina lolo't lola at sina tatay at nanay, pare-pareho ang pakikitungo sa lahat. Hindi kailanman nagkaroon ng paboritismo. Si tatay ay may isang nakatatandang kapatid na babae na kambal, at isang nakatatandang kapatid na lalaki. May isang pares na nakababatang kambal na lalaki at babae, si Tio Guliping at Tia Guliping. Noong panahong iyon, si Pinsan Gusi ay nag-aral sa ibang bansa. Siya ang namahala sa negosyo sa ibang bansa. Ngayon ang buong pamilya ay nanirahan na sa ibang bansa. Babalik sila tuwing Mid-Autumn Festival at Bagong Taon. Tungkol naman kay Tito at Tia, tiyak alam mo na, pumunta na rin sila sa ibang lungsod. Si Tita Gulaizi ay napangasawa sa pamilyang Bai, si Zhengyu, at may 2 anak na lalaki. Sila ang aming mga pinsan, isa ay si Cheng, 23 taong gulang. Ang isa ay si Yuzhe, 16 na taong gulang. Si Tita Liman ay napangasawa sa pamilyang Ji. Siya ang naghatid sa inyo kagabi, ang nakatatandang tiyuhin ni Ji Jingzhao, si Jai Huanan. May isang pinsang lalaki na si Ji Lu. May isang pinsang babae na si Jai Han. Ipinakilala ni Gumuan kay Nuan ang impormasyon ng lahat ng miyembro ng pamilya Gu. Pagkatapos, ngayon ay kasal na si kuya at ate. Nakilala mo na rin si ate Lu Qingqing. At si kuya Jiang Huai. Malapit ng mga anak si ate. Kahit 4 na taon lang ang tanda namin kay kuya at ate. Malayo pa ang nararating namin. Si Gumosi ay tinatawag ng iba na workaholic ni hindi pa nagka-love life. Ganoon din ako, Nuan bao. Sa aking palagay, hindi ka rin ba nagka-love life? Nuan, binabati kita, tama ang sagot mo. Hindi ko talaga ito naisip. Gumuan, salamat. Pero okay lang, dahan-dahan lang. Maniwala sa tadhana, darating din ang tamang tao. Kahit hindi mo ito isipin. Makakaya pa rin nating mabuhay ng maayos. Ipagpapatuloy ko ang sasabihin ko. Ang pamilyang A at ang pamilya natin ay magkatulad sa posisyon, kasama ang pamilyang Lu. Iyon ang pamilya ni ate. Si Luming, iyong nasa inyong ospital. Siya ang kuya ni ate. Tumango si Nuan na nagpapakitang alam niya. Kasama rin ang pamilyang J, pamilyang Pei at pamilyang C. Nuan bao, si Muxi ay may fiant na nagngangalang si Yan. Siya ang pangalawang anak ng pamilyang C. Masasabing sila ay may kasunduan noong bata pa sila noong junior high school. Sa hinaharap, kung may magbanggit sa iyo ng bagay na ito, huwag mo itong pansinin. Dahil wala itong kinalaman sa iyo. Sila ang nagkakagusto sa isa't isa. May pahiwatig ng maagang pag-ibigan pero napigilan lang ito. Walang kinalaman ang pamilya natin at ang pamilyang C. Hindi ito pinagpasyahan ng mga nakatatanda sa dalawang pamilya. Dahil lang maganda ang relasyon ng dalawang pamilya, sinabing kapag nasa kolehiyo na. Kung magkakagusto pa rin ang dalawa sa isa't isa, sila ay magpapakasal. Siya nga pala. Ang pamilyang Si ay matalik na kaibigan ng pamilya natin, isang pamilyang may mayamang kultura. Si Sian ay isa ng propesor sa universidad. Kahit maganda ang relasyon, ang mga nakatatanda sa dalawang pamilya ay bukas ang isipan. Hindi kailanman pinakialaman ang kasal ng kanilang mga anak. Sina Muxi at Sian ay sarili nilang pinili. Pero maaaring hindi ito alam ng mga tagalabas. Sa hinaharap, kapag nalaman na ng lahat ang iyong pagkatao, tiyak na may gagamit nito laban sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ito ay kanilang sariling bagay. Walang sinuman ang kailangang magpasa ng anuman para sa kanila. Sa unang pagkakataon ay lubusang naunawaan ni Nuan ang bawat miyembro ng pamilya Gu. Nuan bao, nagpapasalamat ka pa sa akin. Nagkunwaring nagalit si Gumuan. Nuan. Sa unang pagkakataon ay may nagsabi sa akin ng ganito karaming bagay. Maganda ang pakiramdam na ito. Gumuan, Nuan bao. Pero sa susunod, huwag nang magpakumbaba.
May kumatok sa pinto, si Gumosi. Nagtatrabaho na siya sa silid-aklatan ng 1 oras at kalahati. Lumabas siya at nakita ang silid ni Yenuan na mailiwanag pa. Alam niyang magkasama sina Gumuan at Yenuan. Natatakot siyang masyado silang mag-usap at gabihin. Kaya pinaalalahanan niya sila. Hindi pa kayo natutulog? Hindi pa. Malakas na sabi ni Gumuan. CJ, parang may naalala siya. Nuan bao. Inaantok ka na ba? Umiling si Yenuan. Halika, sa sala tayo makipagkwentuhan kay Segundo Kuya, okay lang ba? Tiyak marami rin siyang gustong sabihin sa iyo. CJ, nakatulog si Yenuan pagkatapos ng trabaho. Dagdag pa ang kaguluhan, hindi talaga siya inaantok. Hindi na naghintay si Gumosi ng pangalawang sagot, bumukas na ang pinto. Nakita ang dalawang nakababatang kapatid na babae na lumabas, hindi alam ni Gumosi kung ano ang gagawin nila. Ang resulta ay gusto siyang isama sa pagkukwentuhan. Si Gumosi na pumunta para pagsabihan silang matulog ay sumama sa kanila sa sala para magpuyat. Ipinakilala ni Gumuan ang mga miyembro ng pamilya. Si Gumosi naman ay nagpakilala kay Yenuan tungkol sa negosyo ng pamilya Gu. Ngayon, si Lolo at Tatay ay may titulo na lang, hindi na sila masyadong nakikialam sa kumpanya. Si Kuya Gu ang namamahala. Maraming larangan ang disenyo, may damit, real estate. Ang mga pelikula at pagkain para maging maingat ang kuya. Nagsimula na siyang magpalawak sa merkado ng mga laruan para sa bata at mga pasilidad ng laro. Narinig mo na ba ang Nuan? Narinig ko na bago pa man ako dumating sa City. Marami sa mga kaklasiko ang gustong mag-apply sa kumpanyang ito. Sabi nila binibigyan ng oportunidad ang mga kabataan at napakagaling. Sagot ni Yenuan. Narinig niya ito noong kolehiyo, isang kilalang kumpanya ng teknolohiya, sa internasyonal na kompetisyon ng inobasyon. Ang CF, nakakasimula pa lang, 2 taon sunod na nanalo ng kampyonato, iyon ay sarili niyang kumpanya na itinatag. Sa tingin ko, si Mo ang nag-isip ng pangalan. Pagsingit ni Gumo, marami na ring nalaman tungkol sa negosyo ng pamilya Gu. Inilipat ni Gumulin ang usapan, Nuan. Kwentuhan mo kami tungkol sa iyong karanasan, pwede ba? Ika-negatibo 41 na kabanata. Unang beses niyang ikwento ang nakaraan. Hindi kailanman nakipag-usap si Yenuan sa iba tungkol sa kanyang nakaraan. Una dahil sa tingin niya ay wala namang masabi. Pangalawa, dati walang taong nagmamalasakit sa kanyang paglaki. Pero, sa tingin niya, dahil alam na niya ang sitwasyon ng pamilya Gu, natural na dapat niyang sabihin sa kanila ang kanyang karanasan. Wala na siyang bagong emosyon sa kanyang loob, sabi ng direktor, natagpuan ako sa pintuan ng bahay ampunan. Nag-report din sa pulisya, pero walang natuklasan. Ang mga teknolohiya tulad ng kamera noong panahong iyon. Hindi pa ganap, lalo na sa maliit na bayan. Noong elementarya, kayang bayaran ng ampunan ang mga gamit namin tulad ng lapis at papel, pero pagdating ng junior high school, mas marami ng pera ang kailangan para bumili ng mga bagay. At malayo ang ampunan sa junior high school ng bayan. Kaya kailangan naming magbayad ng boarding fee. Nagsumite kami ng patunay ng kahirapan. Mabagal ang proseso. Kaya sa katapusan ng linggo at bakasyon, kaming mga nakatatandang bata, ay kailangang maghanap ng mga sideline, pero hindi pa sapat ang edad, at pansamantala lang. Walang lugar na tatanggap sa amin. Hanggang sa isang kaibigan ng guro sa ampunan. Dahil sa hiya, pinayagan kaming maghugas ng pinggan. Ang junior high school ko ay medyo maayos. Hindi naman mahirap ang pag-aaral, medyo natatakot lang ako sa essay dahil hindi ako magaling sa sports. Pagdating ng high school, wala nang gaanong obligasyon ang ampunan sa amin. Kaya nag-apply lang kami ng student loan at scholarship at kailangan din naming maghanap ng sideline tuwing bakasyon. Dahil kailangan bayaran ang student loan. Noon, sa tindahan, lagi kong naririnig ang mga nagtatrabaho na maganda raw ang trabaho ng doktor at guro. Napakatatag, pero sa tingin ko hindi ako marunong makipag-usap, kaya naisip kong mag-aral ng medisina sa kolehiyo. Kumuha ng pinakamahusay na medikal na universidad sa aming probinsya, maging isang doktor, sa huli ay nakapasok nga ako. At na-recommend pa para sa graduate school. Ikinwento ni Yenuan ang kanyang karanasan hanggang sa kanyang trabaho. Tahimik na nakikinig sina Gumuan at Gumosi, pareho silang unang beses na nalaman. Na si Yenuan ay nagtatrabaho na mula pa noong junior high school para kumita ng pera, at naalala nila ang sinabi ni Luming. Na nasa ospital pa siya ngayon, umiinom lamang ng lugaw at kumakain ng tinapay at gulay, sa loob ng maraming taon. Dapat siya ay nabubuhay ng walang alalahanin, kahit na marangya at luho, hindi nila inaasahan. Na habang sila ay kumakain ng masasarap na pagkain sa mesa, ang kapatid na babae ay maaaring hindi makakain ng isang busog na pagkain, habang sila ay nagbabakasyon sa ibang bansa. Ang kapatid na babae ay maaaring abala sa paghugas ng pinggan para sa kanyang boarding fee. Ang prinsesa ng pamilya Gu dapat ay may masaya at masayang pagkabata,
tiwala at masiglang kabataan, may kakayahang gawin ang anumang bagay. Pero ang pagkabata ni Inuan ay mahirap at puno ng pagod. Ang kanyang kabataan ay walang sandalan, minsan ay nag-aalala pa kung saan siya matutulog sa gabi. Napuno ng luha ang mga mata ni Gumuan, hindi mapigilan ang pag-agos, mahigpit niyang niyakap si Inuan. Nuan bao, hindi na tayo maghihiwalay mula ngayon. Namula din ang mga mata ni Gumosi. Iniabot din niya ang kanyang mga kamay, mahigpit na niyakap ang dalawang nakababatang kapatid na babae sa kanyang dibdib. Nuan. Mula ngayon, hindi ka nahahayaan ng kuya na maranasan ang anumang masamang bagay. Naramdaman ni Nuan ang kanilang taos-pusong damdamin. Dahan-dahang hinampas ang dalawa, hindi ba maayos naman ang kalagayan ko ngayon? At saka, kasama ko na kayo. Hindi na ako mag-iisa. Alam ni Gumosi at Gumuan na ang mga naranasan ni Nuan ay mas masakit kaysa sa kanyang sinabi. Ang iba ay may mga magulang at ang paaralan ay may pagpupulong ng magulang. Pero si Nuan ay wala. Hindi talaga nila maisip kung gaano katatag si Nuan noong panahong iyon. Pagkatapos kumalma ng kaunti, biglang may naalala si Gumuan, Nuan bao. 1 taon ka nang nagtatrabaho, di ba? Biglang napagtanto ni Gumuan. Parang ganun na, ngayon ang unang taon ng regular na empleyado. Tapat na sagot ni Nuan. Ang unang taon ay puro intern. Hindi rin. 26 taong gulang, ibig sabihin graduate ka ng master sa 24. Karaniwan, graduate ng kolehiyo sa 22. Pagkatapos ng halos 5 taong pag-aaral, lumaktaw ka rin ng antas, nagtaka si Gumwen. Si Gumusi naman ay tumingin kay Nuan, hindi. 2 taon lang akong nag-aral ng maaga, hindi naman mahigpit ang pamamahala ng probinsya, 1 taon lang sa kindergarten ng orphanage. Pagkatapos ay nag-aral na ako ng elementarya, ipinagmalaki ni Gumwen, talagang apo ito ng aming pamilya. Ika-negatibo 42 na kabanata. Ang seguridad na inaakala ni Gumusi. Nag-usap pa sila ng ilang sandali. Dahil gabi na, pinatulog ni Gumusi ang dalawang nakababatang kapatid. Si Nuan ay niyakap ni Gumwen. Natulog ng isang gabi. Kinabukasan, maagang gumising si Nuan, samantalang si Gumwen ay antok na antok at walang kahit anong pahiwatig ng paggising. Naghilamos at bumaba si Nuan, natagpuan si Gumosi na nasa baba na. Nakaupo sa sopa at nagbabrowse sa tablet. Nuan, ang aga mo naman. Ang huli na ng tulog mo kagabi. Nag-aalala ako na baka hindi maganda ang kalagayan mo ngayon, kaya tumawag ako kay Luming. Pinapag-leave ka niya ng 1 araw. Medyo lito rin si Nuan dahil hindi naman siya nakatulog ng maayos noong nakaraang gabi. Kahapon ay hindi rin naging maayos ang pahinga at huli rin ang tulog, kaya hindi maganda ang pakiramdam. Kaya nang marinig niyang pinapag-leave siya ni Gumosi, wala siyang sama ng loob. Mauna ka nang kumain ng agahan. Pagkatapos kumain, matulog ka ulit. Mahina ang boses ni Gumosi. Pumunta sila sa hapagkainan at naupo. Huwag na nating tawagin si Wanwan. Kakain siya kapag nagising na siya. Mauna na tayo. Ang agahan sa mesa ay gawa rin ni Gumosi. Sinigang na kanin, gatas. Sandwich, siomai. 2 magkaibang estilo ng pagkain. Tila inaalagaan ang nakagawian ni Nuan. Natural na pinili ni Nuan ang sinigang na kanin at siomai. Sa totoo lang, si Gumosi ay tila hindi ang tipong marunong magluto ng sinigang na kanin. Pagkatapos kumain, medyong inaantok pa si Nuan. Tumayo si Gumosi at hinaplos ang ulo ng kanyang kapatid. Magpahinga ka ulit. Sa tanghali, isasama ko kayo sa labas para kumain. CJ, sanay na si Nuan sa kabaitan ni Gumosi. Bumalik siya sa kwarto. Si Gumwen ay mahimbing pa ring natutulog. Umiti ng mahina si Nuan at humiga sa tabi ni Gumwen. Ang sarap ng pakiramdam na ito. Naglinis si Gumosi at pumunta sa silid-aklatan. Tinawagan si Jinso na pumunta. May iba pa siyang ipinag-uutos. Makalipas ang 1 oras. Si Jinso ay may dalang makapal na dokumento. Hinanap si Gumosi. Ikalawang kapatid. Ibibigay mo ba ito sa kanya? Tatanggapin ba niya? Tiningnan ni Jinso si Gumosi. Tinanong, ito ay kanya. Kahit na hindi nga ito tanggapin ngayon. Itago mo lang dito sa akin pansamantala lang. Sobrang laki ng pagkakautang ng pamilya Gu sa kanya. Hindi ito sapat upang mabayaran ang mga panahong nawala sa kanya. Ang prinsesa ng pamilya Gu. Noong bata pa, kailangan pang magtrabaho para kumita ng pera. Dapat ay isang masaya at lahat ng pinakamaganda ay sa kanya. Ngunit mas masahol pa siya sa mga anak ng pinakakaraniwang pamilya. Ganyan na ang totoo, hindi namin nagawa ang dapat naming gawin noong kailangan niya kami. Dapat nating gawin ang lahat ng magagawa natin ngayon. Bigyan siya ng sapat na seguridad, upang mabuhay siya ng walang alalahanin sa hinaharap. Bihira si Gumosi na magsalita ng ganito. Kung ibibigay mo sa kanya ang mga ito, baka maisip niyang awa o limos. Alam ni Jinso na ang pakikitungo ni Nuan sa iba pang miyembro ng pamilya Gu ay hindi masyadong malapit.
Biglang magbibigay si Gumosi ng ganito karaming material na bagay. Hindi ba siya natatakot na lalo pang lumayo si Yenuan sa kanila at magkaroon ng kabaligtarang epekto? Jin Sao, ito ay nararapat sa kanya, hindi ba? Isang pangungusap ni Gumosi ang nagpaliwanag kay Jin Sao. Tama, basta mapagtanto ni Yenuan na siya. Talagang dapat ay ang prinsesang puno ng pagmamahal. Kahit mayroon o wala si Gumoxi, kahit noong bata pa o ngayon. Siya ay konektado sa pamilya Gu sa pamamagitan ng dugo. Kahit kailan, kahit saan. Siya ay mahal na anak ng pamilya Gu, tunay na kapatid ni Gumosi. Ang pagkuha ng bagay na sa kanya naman talaga. Paano iyon magiging awa o limos? Nagtanong si Jin Sao ng mga pagdududa. Maraming mga pagdududa na nakatago sa kanyang puso. Bago siya bumalik, hindi niya matantya ang saloobin ni Yenuan kay Gumosi. Kaya marami siyang alalahanin at tanong na hindi mangahas direktang itanong kay Gumosi, baka aksidenteng magalit ito. Ngunit ngayon, tila maayos na ang samahan ng tatlong magkakapatid. Kung hindi naman magmamadali si Gumosi. Naipadala ang mga bagay na ito, kaya't nagpasya siyang magtanong ng malinaw. Ngunit natuklasan niya na si Gumosi ay hindi nagagalit sa anumang tanong, tila madali at mahinahon niyang sinagot ang lahat ng pagdududa. Ika-negatibo 43 na kabanata. Ang pagkakapantay-pantay na nararamdaman ni Yenuan. Nagtanong muli si Jin Sao ng isang katanungan. Na nagpatahimik sandali kay Gumosi na dati ay mabilis sumagot ng lahat. Ngayong natagpuan na si Nuan, paano naman siksiksi? Dapat ba nating hanapin ang kanyang tunay na pamilya? Ito rin ang matagal ng problema sa isipan ni Gumosi. Noon pa man ay sinabi na sa kanya ng nakatatandang kapatid. Si Nuan ay ipinagpalit noon kay Gumoxi. Ang tunay na ama ni Gumoxi ay hindi kilala. Ngunit ang kanyang ina ay si Guanyu. Isang pangalan ang ibinigay ni Guanyu, Guanyi. Noon pa man ay sinabi ng nakatatandang kapatid na pamilyar ang pangalang Guanyi, ngunit hindi na ito ipinagpatuloy ang pagsisiyasat. Mukhang wala sa pamilya ang naghahangad na hanapin ang mga tunay na kamag-anak ni Gumoxi. At higit sa lahat, ang mga lolo't lola, mga magulang, at nakatatandang kapatid ay hindi pa binabanggit na palitan ang pangalan ni Yenuan. Ang pagdaraos ng pagbabalik tatanggap ay hindi pa napag-uusapan. Maayos ang sitwasyon sa ngayon, ngunit, kapag may taong may masamang intensyon na manulsol, o kaya ay magkaroon ng alitan sa pagitan ni Gumoxi at Yenuan. Ang saloobin ng pamilyang Gu ay napakahalaga. Ayon kay Gumuan, mula nang bumalik si Yenuan sa pamilyang Gu, maliban kay Gumuyan na medyo walang pakialam, ang trato ng iba kay Yenuan ay hindi kasing init ng kay Gumuan. Ang trato naman kay Gumoxi ay walang anumang pagbabago. Matapos mag-isip sandali, nagsalita si Gumoxi, ikaw na ang mag-imbestiga sa sarili mo. Huwag mong abalahin ang iba. Alam ni Jingzu na medyo malamig ang ugali ni Gumoxi. Dahil sa 2 beses na pagkagalit ni Gumoxi sa kanya, nasabi ni Gumoxi sa init ng ulo, ang ugali ni Gumoxi. Sino kaya ang kamukha? At paano ito nahubog? Malinaw na pareho sila ni Gumuan. Na tumanggap ng iisang edukasyon at pagtuturo, ngunit si Gumoxi ay mayroong dagdag na pagmamalaki na hindi akma sa pamilyang Gu. Ngayon, alam na. Si Gumoxi ay hindi tunay na anak ng pamilyang Gu, tila nalutas na rin ang hiwagang ito. Kahit na ano paman, ang paghahanap sa kanyang orihinal na pamilya, kung sino pa ang naroroon, at maging ang pagpapabalik kay Gumoxi sa kanyang tunay na pamilya, ay makatuwiran. Bukod pa rito, pinalaki na siya ng pamilyang Gu hanggang sa pagtanda. May magandang trabaho at magandang mapapangasawa, mahusay na ang ginawa nila. Kung hindi alam ang katotohanan, okay lang. Ngunit ngayong alam na, hindi dapat si Yenuan lamang ang mag-adjust sa pamilyang Gu. Ang pamilyang Gu ay dapat ding magbago para kay Yenuan, upang maramdaman niya ang pagkakapantay-pantay. Inilaan ni Jingzu ang bagay na ito sa kanyang isipan. Paghahandang umuwi at simulan ang pagsisiyasat. Sa kabilang banda, gising na sina Yenuan at Gumuan. Pinapanood ni Yenuan si Gumuan na kumakain ng agahan. Ito ang hiniling ni Gumuan, Nuan Bao. Nakakaborong kumain ng mag-isa, at nakakaborong mag-isa ka. Sama ka na sa akin, kain tayo kahit kaunti. Ngunit si Yenuan ay kumain na ng pinakamasaganang agahan simula pagkabata, kaya hindi na siya makakain pa. Kaya't sumama na lang siya kay Gumuan, pinapanood itong kumain. Nang matapos kumain si Gumuan, bumaba rin sina Jingzu at Gumoxi mula sa itaas, may dalang malaking tumpok ng mga dokumento. Tinawag nila ang dalawa sa sala. Maraming sinabi kay Yenuan. Gaya ng inaasahan ni Jingzu at Gumoxi, hindi tinanggap ni Yenuan ang mga ito. Bumalik ako sa pamilyang Gu, hindi dahil alam kong mayaman sila, maingat na sabi ni Yenuan. Alam niya na ang mga bagay na ito ay walang halaga sa pamilyang Gu. Isang kumpanya ng Gu Corporation. Mga tindahan, gaya ng sinabi ni Jingzhou, ibinigay na ni Gumoxi ang kanyang pinamamahalaang mga ari-arian. Kay Yenuan,
Sa loob-loob ni Yenuan, siya ay may mababang tingin sa sarili. Sabihin man na mababang tingin, hindi rin ito ganap. Sa harap ng pamilyang Gyu, may gusto siyang lumapit. Ngunit hindi gaanong makapagbukas, ayaw mawala ngunit hindi rin lubos na nagnanais makuha. Ngunit ang pinakakinakatakutan niya ay ang opinyon ng pamilyang Gyu. Kung sa panlabas ay hindi tayo malapit at hindi tinatanggap ang init ninyo. Ngunit tinatanggap ang yaman ninyo. Gustong sabihin ni Yenuan na ang mga ari-arian na ito ay hindi mahalaga sa kanya. Ang kanyang kasalukuyang trabaho ay napaka-stable, maliban kung siya mismo ang mag-resign. At ang kanyang kasalukuyang pamumuhay at kalagayan ay maayos na. Kaya niyang mag-isa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Walang problema, ayaw niyang dahil sa mga ito ay mapag-usapan siya. O ang pamilyang Gyu. Nuan, huwag kang mag-alala. Ito ay sa iyo talaga. Kung wala ang mga aksidente, mas marami ka pa sanang natanggap. Ang mga bagay na ito ay hindi lang lumitaw sa iyong buhay noon. Simula ngayon, sila na ang iyong sandigan. Alam ng kuya na may matatag ka ng trabaho. At kaya mong mabuhay ng maayos. Ngunit ang mga ito, isipin mo na lang na natapos na ang panahon ng pag-iingat ko para sa iyo. Dapat nang ibalik sa tunay na may-ari, okay? Ika-negatibo 44 na kabanata. Isasagawa na ito. Salamat, ikalawang kuya. Ngunit stable ang trabaho ko ngayon, ayaw kong mag-resign. Kaya't kung ibibigay mo sa akin ang mga ito, hindi ko alam kung paano pamahalaan. Wala ring panahon. Sapat na sa akin na makabalik ako sa pamilyang Gu. Walang konsepto si Yenwen tungkol sa mayayamang pamilya. Noong bata pa siya, habang nagtatrabaho siya ng part-time. Minsang inaasam ni Yenwen na mahanap siya ng kanyang tunay na mga magulang upang magkaroon siya ng kanlungan. Tulad ng ibang mga kaklase, makakain ng mga paboritong merienda, makabili ng angkop na damit. Hindi na kailangang mag-apply para sa sertipiko ng kahirapan, hindi na mag-alala ng ilang araw para sa pera ng gamit sa paaralan at isang libro. Ngunit mula nang graduate siya at magkaroon ng sariling trabaho. Ang ganoong pag-iisip ay nawala na. Naisip niya na kung tunay siyang tatanggapin ng pamilyang Gyu. Handang bumalik siya, kung ang kanyang paglitaw ay magdulot ng anumang alitan sa pamilyang Gyu. Maaari pa rin niyang tapusin ang kanyang buhay mag-isa. Bago kahapon, ganoon pa rin ang iniisip ni Yenwen. Dahil bukod kay Inang Gyu, hindi siya gaanong mainit o tinatanggap ng iba. Tuwing pupunta siya sa pamilyang Gyu, lahat ng tao ay itinuturing siyang panauhin. Hindi ito katulad ng pamilyang kanyang hinahangad. Itanong mo, sino ang magsasabi sa sariling anak na, gawin mo lang ang gusto mo, kung gusto mong tingnan ang mga silid ng iyong mga kuya, ate, at mga kapatid na lalaki at babae, ipapasama ka nila. Sino ang magsasabi sa sariling ate na, wala namang pumipilit sa iyo na bumalik? Lagi kang nakasimangot, may utang ba siya sa iyo? At ang hindi sinasadyang mga salitang, hindi mo pa ito nakikita, di ba? Lahat ito ay inayos ni nanay at tatay para sa amin. Sarili naming konsepto. Kahit mga estranghero ay magugulat. Nuan. Huwag kang magalit kay Yan. Naawa lang siya sa akin dahil pinagsabihan ko siksiksi. Sila ay magkasamang nanirahan ng mahigit 20 taon. Hindi ka pa nila gaanong kilala. Sa paglaon, kapag naintindihan mo na ang kanyang ugali, magiging maayos din. Ito ang mga babala o pag-aliw na natanggap ni Yenwen sa kanyang ilang pagkakataon na makasama ang pamilyang Gyu. Hindi rin alam ni Yenwen kung kailan siya naging sensitibo. Kaya, hindi rin niya masyadong itinuring ang sarili bilang bahagi ng pamilyang Gyu. Handa siyang umalis anumang oras. Ngunit, ang paglitaw ni Gumosi at ang mga kilos ni Guwanwan ay nagparamdam kay Yenwen ng pagmamahal. Sa wakas ay dumating ito sa kanya. Nagluto ang kuya para sa kanya, nakapagkwento siya ng kanyang mga karanasan sa kanyang ate. May sarili siyang maaliwalas na silid, nakatanggap ng mga regalo mula sa kanila. Tila lahat ay maganda. Sige, hindi kita pipilitin ng pangalawang kuya. Patuloy kong pamamahalaan ito para sa iyo. Hayaan kang manatiling isang taong walang ginagawa. Ngunit ang mga bagay na ito ay palaging sa iyo. Kapag sa tingin mo ay pagod ka na, at nais mong subukan ang bago, ikaw na ang mag-iingat nito. Hindi pinilit ni Gumosi si Yenwen. Nang marinig niya ang sinabi ni Yenwen na sapat na ang makabalik sa pamilyang Gyu. Napagtanto niya na baka masyado siyang nagmamadali. Hindi iisipin ni Yenwen na ito ay kanyang limos. Kundi ang mga bagay na ito ay masyadong bago para sa kanya. Ang gusto lang niya ngayon ay ang pagmamahal ng pamilya. Tulad ng isang silid na puno ng regalo kahapon, at si Wanwan na gustong matulog kasama siya, hindi rin siya tumanggi. Hindi maintindihan ni Ji Jinsao kung bakit biglang nagbago ang isip ni Gumosi na napakatatag sa silid aklatan. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Sige, sa tanghali, dadalhin ko kayong dalawa sa hotpot, okay? Sa hapon, uuwi na ang panganay na kuya mula sa biyahe. Kailangan nating bumalik sa malaking bahay. Nagbago na paksa si Gumosi. Sa hapon, may family meeting pa. Ang pagpapalit ng pangalan at iba pang bagay ay dapat na ring pag-usapan.
Huwag hayaang si Yenwen ay mabalisa sa buong araw dahil sa mga banyagang bagay na ito. CJ, nuan-nuan, sabi ko sa iyo, ang pangalawang kuya ay may kaibigan na si Hansu. Ang kanyang pamilya ay nasa industriya ng pagkain. Nagbukas siya ng bagong hotpot restaurant, napakasarap. Sa totoo lang, si Gumosi ay isa ring mahilig kumain. Kapag nabanggit ang pagkain, hindi siya tumitigil sa pagsasalita. Ate nuan-nuan, hindi ka pa nakikita ni Lauhan. Mamaya, kakain tayo ng libre. At saka, ang hotpot restaurant niya ay talagang hindi malilimutan. Si Ji Jinso na nasa tabi ay natuwa rin. Gumosi. Siyempre, hindi siya tatanggihan dahil isa rin siya sa mga investor ng hotpot restaurant ni Hangsu. Kaya't pumunta sila sa hotpot restaurant ni Hangsu. Nang makita ng manager si Gumosi, sinalubong siya. Presidente Gu, sa wakas ay may oras ka na pumunta. Ilang araw ang nakalipas, sinabi ni Presidente Han. Kung nandidiri ka ba sa kanyang restaurant? Ginoong Jai, Miss Wanwan. At ito ay T. Hindi napansin ng manager si Yenwen noong una, ngunit biglang napansin ang kanyang itsura. Natigilan siya. Ito rin ay kapatid ni Presidente Gu. May bakanting pribadong silid pa ba? Alam ni Ji Jinso na hindi pa inihahayag ng pamilyang Gu ang pagkakakilanlan ni Yenwen, kaya siya ang naunang sumagot. Sabay iba ng usapan. Meron. Pribadong silid.